Ilang araw nang sunod-sunod na nagkaroon ng tinatawag na hindi kilalang trangkaso at mga insidente ng pagkagat ng aso na may rebis sa lungsod ng Hangzhou. Puno ang mga balita tungkol sa mga ospital na siksikan sa mga pasyenteng may lagnat. Mga ulat tungkol sa mga pasyenteng may matinding delirium at agresibong pag-ugali. Mga ulat, puno ang ospital, mas malala ang agresibong pag-ugali 00242-23.28. Katatapos lang may lumabas na tiyak na balita sa internal group. Dahil sa virus. Ngayong gabi, ang buong lungsod ay magpapatupad ng pinakamataas na antas ng emergency lockdown sa loob ng 1 oras. Pag-uwi mula sa trabaho, ay parang sandaling pagsakay sa elevator pataas. Dahan-dahan kong narinig ang kakaibang ungol mula sa dulo ng pasilyo. Hindi ito tunog na kayang gawin ng tao. Kasabay na nakakairitang tunog ng kuko na kumakaskas sa pinto ng security. Nanginig ang aking ani. Hawak ng mahigpit ang susi sa 7 pakete. Parang tumatakbo para makatakas si jeeping papasok ng bahay. Pabaliktad niyang isinara ng mahigpit ang pinto ng seguridad. Kakaupo lang niya sa likod ng pinto para huminga ng malalim. Tumawag na ang nanay niya. Yuyu, tapos na ba ang trabaho mo? Nakita ng nanay sa balita na mas malala ang flu virus sa lugar ninyo. Mataas ang pagkakahawa. Nagsimulang kumagat noong 28. Nagsimulang kumagat noong 03. Nagsimulang kumagat noong 15. Maraming may mataas na lagnat ang nakakaalam ng sitwasyon. Nagsimulang kumagat noong 05. Inaatasan ng gobyerno na manatili sa bahay. Pagkatapos ng trabaho, manatili ka na lang sa bahay. Isara ng maayos ang pinto. Huwag mong tanggalin ang mask mo. Nanay, kakauwi ko lang. Kakauwi ko lang. Talagang magulo sa labas. Hindi tumitigil ang tunog ng ambulansya. Ayos lang yan. Mahina ang katawan mo mula pagkabata. Huwag magkasakit 7. 7. Ang tatay mo ay nagpatibay muli sa naabandonadong bodega sa ating bayan 7. Pinalitan ng pinto ng hydraulic explosion proof. Puno rin ito ng pagkain at tubig. Kung ayaw mo, bumili ka ng tiket sa high-speed train kasama ang kapatid mo para bumalik. Magpahinga tayo bilang pamilya. Naramdaman ko ang init sa puso ko. Palaging mahinahon si Papa. Palaging mahinahon si Papa. Kahit isang manok nga, hindi niya matapang patayin. Ngunit ngayon, naghanda siya ng maaga at nagpakita ng ganitong kalaking gulo. Inay, gusto ko rin umuwi. Pero palagi akong nasa overtime nitong mga panahong ito. Pagkatapos nitong abala, sa gulo, biglang bumukas ang pinto ng may malakas na puwersa. Pumasok si Kuya Lin Feng Chong. Hinampas niya ng malakas ang pinto. Kuya, bakit ka ganito? Hinawakan ni Lin Feng ang cellphone na hawak ko. Nabaliw ang mga tao sa labas. Ang gwardiya sa baba ng aming kumpanya. Parang nabaliw, nanggigipit ng tao kahit saan. Dugo ang nakakalat kahit saan. Hindi ito simpleng trangkaso. Dali. Agawin ang huling tiket ng high-speed train pauwi bago ang lockdown. Nanggigipit ng tao. Paano nangyari ang ganitong matinding karahasan? Sa paligid lang namin. Bumili ng 7. Lalarga pagkatapos ng 50 minuto. Ito ang huling biyahe bago ang lockdown. Walang oras. Walang oras. 1 oras na lang ang natitira bago tuluyang ipasara ang buong lungsod. Hanapin mo lahat ng pwedeng gamitin pang depensa sa bahay. At pati na rin ang pagkain at inumin. Kumuha ka ng malaking backpack. Ilagay mo lahat ng tuyong pagkain at tubig na pwedeng dalhin mula sa bahay. Dali, tinitingnan ko siya na parang baliw na. Tapos naalala ko yung countdown ng lockdown na kumalat sa grupo kanina. Doon ko talaga naunawaan kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Pumasok ako sa silid tulugan. Dinala ko ang malakas na pepper spray na binili ko dati. At ang stun gun na may mataas na wattage. Naisip ko. Isiniksik ko ulit ang luma kong Nokia na cellphone na fully charged. Sa loob ng compartment. Tara na, hinila ako ni Lin Feng at sabay kaming tumakbo palabas. Kakabagsak lang mula sa gusali. Nagulo na ang buong komunidad. Kahit saan ay may mga taong nagdadala ng maleta. Na may takot na mukha, tumatakbo palabas. Nangagat siya. Nabaliw siya. Tawagin niyo na ang ambulansya. Huwag kang tumingin. Takbo papunta sa malaking pinto. Kung hindi tayo aabot sa huling bus na ito, mamamatay tayong lahat dito. Iwasan ang magulong tao. Nagpursige kaming tumakbo hanggang sa gilid ng komunidad. Ang tanawin sa harap ko ay nagpabigla sa akin. Ang buong pangunahing kalsada ay puno na ng malalaki at maliliit na mga pribadong sasakyan na halos hindi na makadaan. Ang maingay na busina ay nagsanib-sanib. Malinaw! Malinaw! Napansin na ng mga matatalino na may mali. Sila ay desperadong gustong makapasok sa lungsod. Sakto, isang taxi na walang pasahero ang naipit sa kanto. Ang driver ay inis na nakatingin sa magulong tao sa labas. Handang ibaling ang manibela para tumalikod at hindi sumakay. Pasahero. Naghahanda na umikot at tumanggi sa pasahero. Naghahanda na umikot at tumanggi sa pasahero. Biglang binuksan ni Lin Feng ang pinto ng likurang upuan. Biglang binuksan ni Lin Feng ang pinto ng likurang upuan. Biglang binuksan ni Lin Feng ang pinto ng likurang upuan. Magdadagdag ako ng 2,000. Punta sa istasyon ng high-speed rail. Kung hindi makadaan sa malaking kalsada, dumaan sa maliit na eskinita. Siksikan ng trapiko dito parang lugaw. Gusto nang magreklamo ng driver. Nakita ang notification ng bayad. Nagsipilyo ng ngipin at mahigpit na hinawakan ang manibela. Pinindot ang gas at lumiko sa makipot na daan. Umupo ng maayos. Siksikan ang mga daan sa kahabaan. Parang paglakad ng suso ang takbo ng taxi. Dahan-dahan akong umuusad sa daloy ng sasakyan. Puno ng mga pribadong sasakyan ang paligid ng kalsada.
Nagsasabay ang tunog ng sirena at ng ambulansya. Nakakabahala sa loob. Sa pamamagitan ng bintana ng sasakyan, nakita ko ang ilang ambulansya na may kumikislap na asul na ilaw. Ang mga nakabihis na kumpletong kagamitan na medikal ay nagdadala ng stretcher. Inilalagay namin ang ilang tao na duguan at nanginginig pa. Sa sasakyan. Habang papalapit tayo sa istasyon ng high-speed train, ganap ng sira ang daan patungo sa elevated bridge. Dahil sa traffic at pag-agaw ng daan sa unahan, nagkaroon ng seryosong chain accident. Maraming sasakyan ang nagbanggaan. Nagmumula ang apoy sa langit. Nasarado ang daan palabas. Pero salamat sa makapal na usok, nakikita na ang silhouette ng high iron station sa harap. Hindi lalampas sa 500 metro. Magbaba ka na. Tumakbo papunta doon. Kung magpapatuloy pa tayo sa pagharang, hindi na natin maabutan ang huling biyahe. Si Lin Feng ay mabilis na binuksan ang pinto ng sasakyan. Tumakbo. Nagtatampisaw kami sa mga bagahe na nakakalat sa lupa. Habang ang masikip na tao ay ganap na humaharang sa daan. Nagsusumikap kaming makapasok sa waiting area ng 7 high-speed train. Sa loob ng malaking waiting area, puno ng mga pamilya, na may mga pasaherong naguguluhan. Lahat ay nagtatangkang makapasok sa security check. Natatakot na maiwan sa lungsod na malapit ng ma-lockdown. Sa ilang sulok, ang mga hindi nakabili ng tiket ay nakikipag-argue sa mga tauhan, na nagiging matindi ang pagtutulakan. Ang hangin ay punong-puno ng pawis at matinding takot. Malapit na huminto ang susunod na tren para sa inspeksyon ng tiket. Ito na ang huling biyahe ng tren bago ang lockdown sa lungsod. Pakiusap sa mga pasahero na hindi pa nakasakay. Huling 2 minuto. Bilisan. Tumakbo ka. Puno ng dugo ang mata ni Lin Feng. Hinawakan niya ang kamay ko, namumula ang mga buto. Sa platform, ang tunog ng paalala na magsara ang pinto ng tren ay naging mabilis at nakakatunog na buzing. Dahan-dahang nagsasara ang pinto. Ang matinding kemikal na irritant ay biglang nagdulot ng kalituhan sa kanyang mga pandama. Isang ibang tulisan ang nagwawagayway ng palako ng bumbero. Diretsong tinatamaan ang aking mukha. Mag-ingat ka, Yuyu. Isang sipa ang ibinato ni Lin Feng sa bulag na zombie. Kumuha siya ng mataas na boltahe na stone baton gamit ang kabilang kamay. Matindi niyang tinusok sa baywang ng tulisan na may hawak na palakol. Sumabog ang asulilang kuryente sa dilim. Kasabay ang amoy ng nasunog na balat. Yung salarin ay nakikidnap ng malakas na panginginig. Biglang bumagsak ng diretsyo. Kami ng kapatid ko ay nakayakap sa likod. Nakahawak ng armas. Humihingal ng malakas. Paano niya nagawang saktan ng ganito kalala? Sila rin ay mga biktima. Nang makita ng lalaking nasa gitna na naalis na ang panganib, muli siyang lumabas at inakusahan kami. Tumingin si Lin Feng sa kanya. Hindi siya nagsalita. Hinilalang niya ako patungo sa basag na bintana ng sasakyan. Nasira na ang riles sa unahan. Ganap na nakahinto ang tren. Wala nang ibang daan kundi ang mamatay sa loob ng sasakyan. Agad kaming umakyat sa bintana ng sasakyan. Tumalon sa isang madilim na disyertong lugar. Sa likod ng sasakyan. Patuloy ang mga sigaw ng takot. Patuloy ang mga sigaw ng takot. Ang paglalakad pa uwi ay mas mahirap kaysa sa inaakala. Naglakad ng mahigit 7 oras sa gabi. Sa wakas ay nakapasok kami sa teritoryo ng aming bayan. Ngunit may 20 milyang bundok pa. Pupuntahan mula sa aming cellar. Ang mas nakalulungkot pa ay sa daan patungo sa baryo. Ay may ilang daang mga zombie na naglalakad. Walang direksyon silang naglalakad sa maputik na daan. At sa oras na iyon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Biglang bumaba ang temperatura. Tumatakbo tayo sa ulan. Nagtago tayo sa isang abandonadong kubo. Basang-basa ako buong katawan. Nanginginig sa lamig. Sobrang nanghihina na ang katawan ko. Nagsisimula ng malabo ang paningin. Yuyu, huwag matulog. Huwag talaga matulog. Namumula ang mga mata ni Lin Feng sa pagkabahala. Mahigpit niyang kinukuskos ang aking kamay. Nagmadali siyang hinugot mula sa aking bulsa ang smartphone. Matagal na itong namatay dahil sa walang baterya. Nagsimulang magitngit si Lin Feng. Agad niyang hinanap sa kailaliman ng kanyang backpack ang Nokia. Naririnig ang pamilyar na tunog ng pagbukas ng makina. Naririnig ang pamilyar na tunog ng pagbukas ng makina. Ang mahina na ingay ay pilit na nakabalik sa akin ng kaunting malay. Tumawag ang telepono. Ma, tulong. Nasa maliit na kubo kami sa paanan ng bundok. Nandito ang mga bangkay sa harap. Hindi na tayo makakatuloy. Pangungulit ni Lin Feng. Xiao Feng. Yuyu. Huwag kayong matakot. Nasa na ang tatay nyo? Biglang sumingit ang nag-aalalang boses ng nanay. Pinuto ng isang napakakislot na ingay. Pagkatapos ay narinig ko ang sigaw ng mga bangkay sa telepono. At tuluyang nawala ang linya. Mama. Nanghihina si Lin Feng habang sinisipa ang pader. Nangyayari na bang nasakop na rin ang imbakan? Sa oras na akala namin mamamatay na kaming lahat dito, biglang narinig ko ang malakas na ingay ng makina mula sa malayo. Nagsusumikap akong umakyat sa harap ng bintana. Isang mabigat na off-road na sasakyan na binago ng husto ang nakita. Na biglang bumangga sa ulan at mabilis na dumating. Ang harap ng sasakyan ay may malaking bumper. Ang mga bintana ay pinalakas ng bakal. Ang off-road na sasakyan ay walang pagdahan-dahan na sumugod sa mga bangkay. Ang mga natitirang bahagi ng katawan at mga braso ay lumilipad sa ilalim ng malakas na puwersa. Ang sasakyan ay biglang huminto sa harap ng aming pinto. Biglang bumukas ang pinto ng sasakyan. Ipakita ang nag-aalalang mukha ni Papa. Sumakay na. Inakyat ako ni Lin Feng. Halos tumakbo at bumaba siya papasok sa sasakyan. Pagkatapos ng 20 minuto, nakarating na rin tayo sa likod ng lumang bahay. Inalis ni Papa ang isang peking sirang balon. Ipinakita ang makapal na hydraulic na protektadong underground na silid pampasabog. Habang ang mabigat na bakal na pinto ay nakasara sa likod ko, nakasara na. Nakatigil ang malakas na ulan at mga sigaw sa labas.
Dumadampi ang mainit at tuyong hangin. Ang loob ng imbakan ay sobrang laki. Nagmumumog ang generator. Sa monitor, nakikita ang buong paligid ng bakuran ng walang patid. Ang pinakakamangha-mangha ay ang mga nakatambak na supply. Mga kahon ng mineral water, naka-vacuum pack na bigas at harina, mga dilata. May ilan pang malalaking freezer. Mabilis na palitan ang malamig na damit. Mabilis na palitan ang basa na damit. Pumunta si nanay na nakatungo ang mga mata. May dalang mainit na luya na sabaw. Noong gabing iyon, kumain kami ng mainit na hotpot sa cellar. Naglulutong ang maanghang na langis. Manamit ang karne. Kumpara sa labas na nagkalat ang dugo at bangkay, ang impyerno. Dito ay para ng langit. Pagkatapos kumain ng busog at uminom ng sapat, inilabas ni tatay ang kanyang karaniwang mahinahong ngiti. Ngunit ang kanyang mukha ay seryoso na hindi niya kailanman nakita. Binago niya ang kanyang nakasanayang magandang ugali. Ang tono ay hindi na pwedeng pagtutulan. Ganap ng magulo sa labas. Simula ngayon, ang alokasyon ng mga supply. Tandaan mo, kahit sino pa ang nasa labas na humihingi ng saklolo. Kahit nakamag-anak pa, kung wala ang pahintulot ko, walang pwedeng humawak sa pintong ito. Ako at si Lin Feng ay seryosong tumango. Ngunit may bahagyang pag-aalala sa aking puso. Ang tatay ay pinahahalagahan ang damdamin sa buhay niya. Talaga bang kaya niyang maging matindi tulad ng sinabi niya? Ngunit, mas mabilis dumating ang pagsubok ng pagkatao kaysa mga zombie. Kuya, hindi ko ayaw iligtas ka. Masyadong maliit ang cellar na ito. Hindi ka siya ang dami ng tao dito. Tumakbo kayo sa air raid shelter sa likod ng bundok. Doon kayo ligtas. Linhay. Walang puso kang hayop. Biglang nagalit si Tito. Nagsalita ng masama. Noong bata ka, nagkalagnat ka ng mataas. Sino ang nagdala sa'yo ng 10 milya papuntang ospital? Ngayon, umunlad ka na. Nakatago ka sa likod ng bakal na pinto at pinapanood ang kapatid mong lalaki na mamatay. Galit na galit ako, nanginginig ang buong katawan ko. Totoo na ang tiyuhin ang nagdala kay Papa sa ospital noon. Ngunit pagkatapos, para sa pag-aagawan sa mana ni Lolo, itinaboy din si Papa mula sa lumang bahay. Noong una, si tatay ang nagkumpuni ng cellar na ito. Siya pa ang nanguna sa pagtawa sa tatay namin sa baryo na baliw. Tito, hindi na makatanggi. Bigla niyang dinaklot ang isang matandang babae na may puting buhok sa likod niya. At dinala siya sa harap ng kamera. Ako ang lola ko. Basang-basa ang lola ko. Punong-puno ng putik ang mukha. Nanginginig sa takot. Pinapalo ng tuyot na kamay ang takip. Pinapalo ng tuyot na kamay ang takip ng balon. Pangalawa, hi Zia. Natataranta si inay. May halimaw sa labas na kumakagat. Buksan mo na ang pinto. Biglang namula ang mga mata ni tatay. Siya ay isang mapagmahal na anak. Hindi niya matiis na magdusa ang kanyang ina. Pangalawa, lahat ng mali ay kasalanan ko. Pero inosente ang ating ina. Matitiis mo bang panoorin ang ina mong nag-alaga sa'yo na kainin ng halimaw? Kumukupas ang tiyo sa lupa at umiiyak ng malakas. Biglang naiinis ang isang tulisan na may mukha na puno ng sugat sa tabi. Kumuha siya ng maliit na chainsaw mula sa bag. Bakit pa mag-aaksaya ng salita? Kung hindi siya magbubukas ng pinto, pugutin namin ang ventilasyon. Mamamatay tayong lahat. Biglang nagbago ang ekspresyon ng ama. Nagsimulang magitngit siya ng ngipin. Mula sa sulok, gumawa ng isang homemade na baril. Ipinahaba ito sa butas ng baril. Bang! Malakas na tunog. Isang naglalakad na zombie na nasa labas, mga 10 metro ang layo. Ay nawasak ang ulo nito. Dumapo ang itim na dugo sa lupa. Sino ang may lakas ng loob na gumalaw sa ventilasyon? Sa susunod na putok, paputukan niya sa ulo. Nanginginig pa ang boses ni tatay. Pero pilit pa rin niyang pinipilit ang sarili na maging matatag. Natakot ang walang hiya at umuupo sa lupa. Nahulog pa ang panggisa sa tubig baha. Pero hindi umatras si Tio. Nandyan pa rin siya. Mahigpit na hawak ang braso ni Lola. Hayaan ang Lola na magpatuloy sa pag-iyak. Lalong humahagulgol ang iyak ng Lola. Bawat iyak ni Haizi ay nagpapahirap kay tatay hanggang manginig siya. Nanghihina rin ang puso ni nanay. At pinupunasan ang mga luha sa gilid. Nanginginig ang mga kamay ni tatay. Dahan-dahang inabot ang pulang pindutan para kontrolin ang hydraulic na pinto. Unti-unting bumuhos ang kanyang mga luha. Yuyu. Xiaofeng. Pakibukas na lang si Dage at ang lola ninyo. Huwag nang pakialaman ang iba. Sila lang. Sa huli, siya ang tunay kong ina. Hindi pwede. Para akong nagsusuka ng galit at sumugod para pigilan siya. Pero galit na galit si tatay. Bigla niya akong itulak. Nakapindot na ang daliri niya sa pindutan ng pinto. Click. Naglabas ang hydraulic door ng mabigat na tunog ng paggalaw. Dahan-dahang bumubukas ang siwang. Sa kritikal na sandali na ito. Sa kritikal na sandali na ito. Sa maputing screen, ang lola na dati ay nag-iiyakan ng malakas. Sa monitor, ang katawan niya ay nakatayo pa rin habang umiiyak ng malakas. Sa monitor, ang lola na dati ay sumisigaw ng malakas. Sa monitor, ang lola na dati ay umiiyak pa rin. Sa monitor, ang lola na dati ay nag-iiyakan ng malakas. Biglang huminto ang ingay. Nagsimulang kumilos ang kanyang katawan sa isang napakakakaibang paraan. Habang kumikilos ng matindi at kakaiba. Kakaibang posisyon, nanginginig ng malakas. May nakakakilabot na tunog na koko sa lalamunan. Natunga nga si Tito. Mahigpit pa rin niyang hinahawakan ang braso niya. Nanay, anong nangyari sa'yo? Sa susunod na sandali, biglang itinaas ni Lola ang ulo niya. Ang mga mata na dati malabo ay biglang naging maputla at nakabaligtad. Ang balat ay mabilis na naging walang buhay na kulay asul-abo. Binuka niya ang kanyang punit-punit na bibig. Tulad ng isang mabangis na hayop, isang matinding kagat ang tumama sa liig ng tiyuhin. Ang malungkot na sigaw ng tiyuhin ay biglang pumunit sa katahimikan ng gabi. Ang naglalagablab na dugo ay sumabog sa monitor. Agad na naging dugong pula ang screen. Sa kaunting siwang ng pintuan ng bodega na bagong bukas. Ang matinding amoy ng dugo at gutom ng mga patay.
ay biglang sumalubong sa akin. Tatay ay tuluyang naniga sa kanyang kinaroroonan. Ang isip ay walang laman. Napuno ng takot habang tinitingnan ang tanawid na parang impyerno. Isara ang pinto. Sumigaw ako. Gamit ang buong lakas, isang malakas na palo. Sa pulang emergency lock button. Ang mabigat na hydraulic explosion-proof door ay mahigpit na nagsara bago pa man tumalon ang mga zombie. Isang malutong na click ang narinig. Ang huling mechanical na lock ay mahigpit na nagkapit. Biglang naging tahimik ang silong. Pagkatapos, sa labas, biglang sumabog ang nakakakilabot na ingay. Ang mga kuko ay walang habas na kumakaskas sa metal. Ang mga ngipin ay kumakagat sa bakal na may maingay na tunog. Kasabay ng mga ungol ng gutom na parang halimaw. Matinding tumama sa pinto. Parang naubos ang lahat ng buto ng tatay. Bumagsak siya sa malamig na semento. Hawak-hawak ang kanyang mukha. Pinatungan niya ang mukha. Sa kanyang lalamunan, may napipigil na pagyak na halos mabiyak. Mama, kuya, nanginginig siya buong katawan. Lumuluha mula sa pagitan ng mga daliri. Napakalakas ng epekto ng nangyari sa kanya kanina. Ang kanyang inang nagpalaki sa kanya. Sa harap niya, naging isang halimaw na kumakagat sa sariling anak. Nakatayo ako sa lugar. Basang-basa ang likod ko sa malamig na pawis. Mabilis ang paghinga ko. Lumingon ako. Itinuro ang pader kung saan. Naberdehan ng dugo ang kalahati ng TV screen. Malinaw ang boses. Tatay, buksan mo ang mga mata mo. Tumingin ng mabuti. Nanginginig ang buong katawan ni tatay. Sa pagitan ng mga daliri, nanginginig na itinaas ang ulo. Sa case footage, tapos na ang malupit na sigaw ni Kuya Inu. Nahulog siya sa putik at tubig. Punit ang kanyang liig ng marahas. Ang sariwang dugo ay sumabog at nagpula sa gilid ng tuyong balon. Sa loob ng ilang segundo, nagsimulang kumurap ang kanyang katawan sa isang napakakakaibang posisyon. Ang mga buto ay umuugong na parang nagpapasakit ng ngipin. Sa susunod na sandali, biglang bumukas ang mga mata ni Tito. Ang mga mata na dati ay puno ng takot, ay tuluyang naging maputlang kulay. Siya ay nanginginig na tumayo. At kasama ang lola na naging zombie, ay sumali sa mga nagwawala sa pagbubukas ng pinto. At ang taong kanina ay mayabang na may hawak na chainsaw, na nagbabanta na putulin ang bentilasyon. Ay ngayon ay tuluyang natakot at hindi makagalaw. Umupo siya ng diretso sa putik at tubig. Basang-basa ang harap ng kanyang pantalon. Nagkakandara pa at gumagapang para makatakas sa likod ng bakod. Pero hindi siya makatakas. Yung malupit na sigaw ni Tito kanina at ang matinding amoy ng dugo ay nakahikayat sa lahat ng mga zombie na naglalakad malapit sa baryo, na lumapit dito. Ang madilim at siksik na grupo ng mga patay ay dumagsa mula sa lahat ng direksyon papunta sa likod bahay. Kolehiyo ng pananampalataya. Ang madilim na hukbo ng mga zombie ay nagsusulputan mula sa lahat ng panig papasok sa likod na bakuran. Sa isang iglap, ilang dosenang zombie ang bumagsak sa walang hiya. Tulong! Tulong! Ang desperadong sigaw ng walang hiya ay tumagal lamang ng kalahating segundo. Pagkatapos ay nalunod sa nakakasuka na laman at balat. Sa ingay ng paghihiwa at nakalalasing na pagmumog. Sa monitor ng Kifi, ang mga punit-punit na braso ay itinapon sa hangin. Ang mga laman loob ay halo-halong dumadaloy ng itim at pulang dugo sa lupa. Ang buong likod bahay ay naging isang impyerno ng dugo at laman. Naisip, hawak ng ina ang kanyang bibig, at sumandal sa pader habang malakas na nagsusuka. Pinunasan niya ng mahigpit ang luha sa kanyang mukha. Pinipiga ang mga tuhod gamit ang dalawang kamay at dahan-dahang tumayo. Nang muling tumingin siya pataas, wala nang bakas ng kahinaan sa kanyang mga mata. Yuyu! Little Feng! Tumaob ang boses ni tatay habang nagsasalita. Ang tono ay walang katulad na katatagan. Naintindihan niya, tatay. Pansamantalang natapos na ang krisis ng mga bangkay na nagbabantay sa pinto. Pero hindi kailanman titigil ang katapusan ng mundo sa pagbibigay ng pagkakataon na makahinga. Ikapitong araw nang pumasok tayo sa silong. Ang walang humpay na matinding lamig na walang pinipiling lugar ay bumalot sa buong mundo. Biglang bumaba ang temperatura mula sa 11 degree hanggang sa -30 degrees sa isang magdamag. Kahit na nakatago tayo sa isang silong na 5 metro ang lalim, ramdam na ramdam pa rin natin ito. Ang nakabibinging lamig na umaagos mula sa pader. Tik! Alauna ng madaling araw. Ang nakakabinging tunog ng pulang alarma ay biglang umingay sa loob ng bodega. Ginigising ang buong pamilya mula sa kanilang mga panaginip. Bigla akong bumangon mula sa aking sleeping bag. Kinuha ang aking kutsilyo at tumakbo patungo sa control panel. Sa screen, ang halaga ng konsentrasyon ng oxygen sa loob ay bumababa. Sa nakikitang bilis ng mata. Malapit na sa dilaw na linya ng babala. Anong nangyayari? Nasira ba ang generator? Nanay na nakasuot ng makapal na balabal ng balahibo. May bahagyang pagkabahala sa boses niya. Hindi ito ang generator. Mabilis na nagtatype si Lin Feng sa keyboard. Kinukuha ang footage mula sa panlabas na bentilasyon. Biglang bumaba ang kanyang mukha. Nakasara ang bentilasyon. Sa screen, ang pangunahing bentilasyon sa basement ay nakalantad sa ibabaw ng lupa. Ganap na natabunan ng makapal na yelo at snow. Mas masahol pa rito. Ilang patay na ibon ng niebe ang nakabaon ng mahigpit sa mga butas ng bentilador sa bentilasyon. Ganap na humarang sa pagdaloy ng hangin mula sa loob at labas. Kung hindi natin agad mapapaluwag, mamamatay kaming lahat sa matibay na kuta na ito. Ng buong pamilya, pupunta ako. Walang paligoy-ligoy si Lin Feng. Direktang tumayo at nagtungo sa lugar ng mga suplay. Hinugot ang isang set ng makapal na panglamig at goggles. Napakakipot ng disenyo ng bentilasyon. Shape. Tanging si Lin Feng na medyo payat ang kayang pumasok ng mahirap. Mag-ingat ka ng husto. Kinuha ko mula sa backpack ang isang malakas na flashlight at isang maikling militar na sulo at inabot ko ito sa kanya. Lumiko siya at naghanap sa sulok ng mga naunang ginawa.
na high voltage stun gun at simpleng flamethrower, na na-modify gamit ang insecticide at lighter. Malalim na huminga si Lin Feng, at mahirap na sumampa sa hagdang bakal. Pumasok siya sa madilim na bentilasyon na tubo. Sobrang init sa loob ng tubo. Puno ng yelo ang pader ng metal na tubo. Si Lin Feng ay nakasandal lang sa kanyang mga siko at tuhod, dahan-dahang umaakyat. Mula sa walkie-talkie ay naririnig ang mabigat niyang paghinga. Nakikita ko ang bara. Kasalukuyang nililinis. Mga 10 minuto ang lumipas. Narinig ang boses ni Lin Feng sa walkie-talkie. Kasabay ng tunog ng martilyo na tumatama sa yelo. Kasabay ng tunog ng kutsilyong militar na kumakatok sa yelo. Kuya, bilisan mo. Bumababa pa ang konsentrasyon ng oxygen. Nakatingin ako sa screen. Puno ng malamig na pawis ang mga palad ko. Sa sandaling iyon, biglang may matalim na kakaibang tunog na lumabas sa walkie-talkie. Hindi iyon tunog ng hangin. Parang ungol ng isang hayop na nainis. Kuya, may something sa itaas. Bigla kong kinuha ang walkie-talkie at sumigaw. Putang ina. Mutant na daga yan. Biglang nagbago ang tono ng boses ni Lin Feng. Punong-puno ng takot. Pumasok sila sa tubo para magtago sa lamig. Marami sila. Humabol sila sa akin. Kahit di makita sa KTV ang loob ng tubo. Naririnig ko ang malakas na ingay sa radyo. Ng mga kuko na kumakaskas sa metal. At ang ingay ng laban ni Lin Feng. Sa makipot at madilim na tubo, nagkaharap ang mga mutant na daga. Maging ang pagliko ay mahirap. Ito ay nakamamatay. Kuya, umatras ka. Mabilis, umatras ka. Agad akong nagdesisyon. Kinuha ang homemade na flamethrower at high voltage baton. Umakyat sa hagdang-hagdang at tumakbo patungo sa maintenance hatch. Hindi na makakauwi. Nakaharang sila sa ibabaw pito. Biglang sigaw ni Lin Feng. Tumingala ako ng mariin. Isang kalahati ng katawan ko ay pumasok sa inspeksyon. Sinalubong ng matinding liwanag ng flashlight. Gamit ang sinag ng ilaw. Nakita ko ang isang nakakatakot na tanawin. Mga isang dosenang malalaking unggoy na may pulang mata at malaki ang katawan. Ay pawang nagsusugod pababa sa pader ng tubo ng walang tigil. Si Lin Feng ay naipit sa sulok. At pilit na pinipigilan ito gamit ang kanyang kamay. Ang kanyang pang-apat na panlabas na damit ay may ilang butas na kinagat. Bro, humarap ka. Ako ay sumigaw ng malakas. Biglang pinindot ang spray nozzle ng insecticide. Kasabay nito, sinindihan ang lighter. Ha! Isang mahigit 2 metrong maapoy na dila ang biglang sumabog. Tumagos ito sa makitid na tubo pataas. Agad na nilamon ng apoy ang mutant na daga. Ang makitid na espasyo ay nagpalakas sa kapangyarihan ng apoy. Ang amoy ng sunog na karne ay nahalo sa amoy ng nasunog na balahibo. Ang nakakasulasok na amoy ay agad na kumalat. May ilang daga na nag-aapoy ang nakatakas sa apoy. Sumisigaw habang tumatakbo papunta sa aking mukha. Ibinagsak ko ang apoy na tagapagsabog. Hinugot ko ang mataas na boltahe na panggulat. Matinding tinusok ko ang naglalagablab na apoy sa hangin. Ang asulilang kuryente ay sumiklab sa makitid na espasyo. Ang mga nagbago at nag-aapoy na daga ay agad na naging matigas. Isang sunog na bangkay ang bumagsak sa aking paanan. Pagkatapos magpanggap na kumikilos, tuluyan na itong huminto. Agad na alisin ang yelo. Hawak ko ang electric baton at mahigpit na nakatayo sa ibaba. Si Lin Feng ay pinipigilan ang init at makapal na usok. Sa pagkakataong naitaboy ang mga daga, ginamit niya ang lahat ng lakas upang itusok ang itaas ng yelo at mga bangkay ng ibon. Bang! Ang bara sa daan ay pilit na nabasag. Isang malamig na hangin na may halong yebe ang dumaan. Biglang bumuska pabalik sa tubo. Napalayo ang amoy ng sunog at usok. Unti-unting bumabalik ang konsentrasyon ng oxygen. Nagsimula ang electronic na tunog sa control panel. Dumula si Lin Feng pababa sa tubo ng pagod. Naupo sa lupa ang puwit. Humihinga ng malalim at malakas. Puno ng itim na dugo ng daga at yelong mga piraso ang panglamig na damit. Agad kaming lumapit ng tatay ko para hilahin siya pataas. Suriin ang sugat. Suriin ang sugat. Buti na lang. Sapat ang kapal ng panglamig na damit. Hindi nakagat ng daga ang laman ng balat. Nawala na ang panganib. Ang pamilya ay nakaupo sa tabi ng kahon ng suplay sa silong. Basang-basa ng malamig na pawis. Tumingin ang tatay sa mga sunog na katawan ng mga mutant na daga sa paligid. At tumingin sa hawak niyang sandata. Sa kanyang malamig na tingin, ako at si Lin Feng. Tahimik siya. Dahan-dahang tumayo. Lumapit sa console. Ibinigay ang susi ng basement at ang password ng armory. Sa akin at kay Lin Feng nang may paggalang. Yuyu, Xiao Feng. Wala nang otoridad ng nakatatanda sa boses ng tatay. Tanging tiwala at pagtitiwala matapos ang karanasan ng buhay at kamatayan. Simula ngayon, ang pamilyang ito, kayo 2, 7 ang bilang. Tatay. Hindi sapat ang tibok ng puso. Hindi rin sapat ang talino. Mula ngayon, sino ang dapat patayin? Sino ang dapat iligtas? Paano hahatiin ang mga supplies? Lahat ay nakikinig sa inyo. Umiti ako at si Lin Feng sa isa't isa. Kinuha ko ang mabigat na susi na iyon. Nagtagal ang matinding lamig ng 1 linggo. Unti-unting naging maayos ang buhay sa imbakan. Sa tanghalian na ito, nasa proseso si Lin Feng ng pag-aayos ng lumang radio receiver. Isang nakakabinging tunog ng kuryente ang biglang sumira sa katahimikan. Agad na. May narinig na. Napakatinis na sigaw ng tulong. Li Sizu, may nakakarinig ba? Ako ang punong barangay. Nasa likod bundok kami sa silungan ng mga tao. Wala nang makakain. Wala nang pagkain. Puno ng mga halimaw na kumakain ng tao ang labas. Tulungan mo ako. Biglang tumigil ang galaw ng buong pamilya. Tumingin ako kay Itay. Nagtatago sa silong ng bunker ang mga kababayan namin. Kung dati si Itay, sa oras na ito, tiyak na nag-aalala na sila tulad ng mga langgam sa mainit na kawali. Abala na sila sa pag-iisip kung paano maipapadala ang mga supply para makatulong. Ngunit sa mga sandaling ito,
Tahimik na nakatitig lamang ang tatay doon. Sa maingay na radyo. Hi Z. Pangalawa, alam kong nagkaroon kayo ng cellar. Siguradong may pagkain. Tingnan mo dahil sa ating ngayon. Tulungan mo ang mga kapatid mo. Sa radyo. Ang boses ng punong baryo ay mailungkot. Tahimik na lumapit ang tatay. Isang malakas na tunog. Diretso niyang tinanggal ang kable ng radyo. Dad. Lin Feng, line up at row pito. What rescue? Dad snorts coldly. His eyes reveal fierce intensity. He can even unhesitatingly bite and break the neck of his own brother or mother. What is a fellow villager worth? Starting today. Maliban sa aming 4 na miyembro ng pamilya, walang kinalaman sa amin kung mamatay ang mga tao sa labas. Nang makita ko si tatay na tuluyang naging madilim, nakahinga ako ng maluwag sa puso ko. Ngunit, mali namin naisip ang kasamaan ng tao sa katapusan ng mundo. Noong gabing iyon, biglang sumigaw si nanay na nagbabantay sa monitoring. Yuyu, Xiao Feng. Tara, tingnan niyo ang kiki. Sobrang gulo ng mga tao sa likod na bundok. Agad kaming ni Lin Feng tumakbo sa harap ng screen. Yung nakikita ko biglang nagpigil sa kamao ko. Sa direksyon ng underground bunker, may lumabas na isang sira-sirang pickup truck. Sa likod ng pickup, matapang nilang tinali ng magaspang na lubid. Ang mga buhay na tao na hubad at puno ng dugo. Kasabay ng mabilis na takbo ng sasakyan. Sa malamig at matigas na daan ng mga durog na bato. Pinagpapasa ng walang awa. Isang nakakatakot na mahabang bakas ng dugo. Tingnan ang kanilang anyo. Ito pa yung 2 palaboy sa baryo na walang tirahan. May malaking megaphone sa ibabaw ng pickup truck. Nangunguna sa paulit-ulit na malakas na sirena ng depensa sa hangin. Ang anak ng punong barangay kasama ang ilang mga tulisan na puno ng galit. Nakamask ng hangin. Nagmamaneho ng pickup truck ng walang tigil. Diretso sa direksyon ng aming lumang bahay. Anong ginagawa nila? Tatay, nakatingin ng malaki ang mga mata. Nagpapakalat ng problema sa silangan. Gamitin ang espada para pumatay. Umangat ako ng ngipin. Alam nila na matibay ang ating imbakan. Hindi mabubuksan kahit na anong lakas. Kaya ginamit nila ang dugo ng buhay at ingay bilang panlilinlang. Inakay nila ang mga kaluluwang naglalaho sa loob ng ilang kilometro papunta dito. Hintayin tayong mapagod ng mga zombie. Bago sila dumating para umani ng mga benepisyo. Pagkatapos ng sinabi, isang nakababahalang tanawin ang lumitaw sa surveillance footage. Sandaang-sandaang zombie ang nagwala. Dahil sa dugo sa daan at malalakas na ingay. Mahigpit na sumusunod sa likod ng pickup truck. Ang pickup truck ay biglang huminto sa labas ng aming lumang tahanan. Ang mga tulisan sa likod ng truck ay ginamit ang kutsilyo para putulin ang tali ng 2 palaboy na lubhang makapal. Ang 2 halos patay na, duguan at sugatan ay nahulog sa lupa. Isang perpektong pain para hindi mapigilan ang pag-agos ng mga tao. Pagkatapos, biglang pinatakbo ng pickup truck ang makina at mabilis na umalis. Ang matinding amoy ng dugo ay agad na nagpasiklab ng mga bangkay. Boom! Ang hindi matibay na pader ng lumang bahay ay biglang bumagsak. Ang madilim na hukbo ng mga bangkay ay masiksik na pumasok sa likod bahay. Nanghihina ang pag-atake sa peking manhole cover ng ating imbakan. Muling umalingaw ang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto. Ang mabigat na hydraulic door ay binabagsakan ng nakakatakot na hukbo ng mga bangkay. Nagmumula ito ng nakakasakit na metal na tunog ng pag-ikot. Ang buong pundasyon ng imbakan ay nagsimulang magbawas ng alikabok pababa. Makatindig na pulang alarma ang sumisigaw sa loob ng silong. Ang metal na pader ng pintuan ng pagsabog ay lumitaw na may nakikitang pag-ukit papasok. Ang pader na sumusuporta sa itaas ay nagbigay ng nakakabinging tunog ng pag-crack. Alikabok at maliliit na bato ay nahuhulog sa ating mga ulo. Hindi na kayang suportahan ang pintuan ito ng matagal. Si Lin Feng ay may pulang-pulang mga mata. Kumuha ng mataas na boltahe na panghampas na may matutulis na pangil sa tabi. Ang mga ugat sa kanyang noo ay namumuo. Yuyu, basta't mamamatay din naman ako. Buksan mo ang pinto. Nakatayo ako sa harap. Kung may mapapatay, ayos na iyon. Humanda kayong maghanap ng pagkakataon na tumakbo papunta sa bundok mula sa alternatibong daan. Kuya, magpakatatag ka. Ang dami nang naghihintay sa labas. Paglabas mo, para kang mamamatay. Hinawakan ko ang balikat niya. Basang-basa ang palad ko sa pawis na malamig. Habang nagtatalo kami ng magkapatid. Biglang tumayo ang tatay na tahimik lang noon. Hindi siya nagpanik tulad ng dati, kundi tahimik na naglakad papunta sa basement. Sa pinakalalim, sa harap ng electrical box. Tatay, anong gagawin mo? Natunga nga ako. Nang ginawa namin ang basement na ito noon, pinagtawanan ako ng mga tao sa baryo na baliw. Para mapigilan ang mga mataing na mga gangster sa baryo na mang-hold up. May iniiwan akong silya. Malamig ang boses ng tatay ko. Tanggalin ang isang piraso ng bakal na takip sa pinakailalim ng distribution box. Nakatago ang isang pulang switch sa ilalim ng transparent na explosion-proof cover. Ito ang aking sariling industrial-grade high-voltage power grid. Konektado sa isang lihim na bakod na gawa sa bakal sa labas ng pader ng bahay. Hindi ko sana gustong makapatay ng tao, kaya hindi ko na ginawa. Ngayon, tinatakot ng tatay. May isang matinding galit sa kanyang mga mata. Sila ang nagpilit sa akin. Pagkasabi niya nito, bigla niyang sinira ang pambansang proteksyon. Isang iglap, itinulak ang pulang panghadlang sa ilalim. Vroom! Sa 3 generator sa silong, biglang umingay ng napakalakas na tunog. Ang ilaw sa itaas ay kumikislap ng matindi. Kasunod nito, sa pamamagitan ng natitirang isang kamera, nakita namin ang isang tanawin na maituturing na himala. Sa labas ng pader ng lumang bahay na gumuho, nakatago sa mga damo at lupa ang matibay na bakal na mesh. Biglang sumabog ang nakakasilaw na asul-puting arko ng kuryente. Noong 2023, ang daan-daang mga zombie na nangunguna.
hindi na nakapagbigay ng sigaw. Ang tubig ng mga biktima ay biglang na-evaporate sa mataas na boltahe na kuryente. Sumabog ito at naging mga uling na naglalabas ng itim na usok. Pumuno ang hangin ng nakakasuklam na amoy ng sunog na laman. Kahit ang bentilasyon ng silong ay bahagyang naamoy ito. CJ, papatayin natin sila sa kuryente. Lin Feng ay masiglang sumipa ng kamao. Pero hindi pa tayo nakakapagpasalamat. Mas lalong lumalala ang sitwasyon. Walang nararamdamang sakit ang mga zombie. Wala rin silang takot. Yung mga zombie sa unahan ay na-electrocute. Ang mga sumusunod ay naglalakad sa mga nilutong itim na kasama. Ang mga sumusunod ay agad na naglalakad sa mga nilutong itim na kasama. Ang mga sumusunod ay naglalakad sa mga bangkay ng mga nilutong itim na kasama. Mga bangkay, patuloy na nagtatulakan papasok sa loob ng bakuran. Ang mga nilutong itim na bangkay ay patuloy na tumataas. Ang mga nilutong itim na bangkay ay nagiging mas mataas at mas mataas. Unti-unting natatakpan ang kuryente. Nagsimulang lumabas ang matapang na itim na usok sa kahon ng distribusyon. Nagkikislapan ang mga spark. Hindi pwede. Sobra ang karga ng kuryente, nag-short circuit. Tatagal lang ito ng 3 minuto. Pawisan ng husto si Papa sa kaba. Mahigpit niyang hawak ang fire extinguisher. Nasira ang grid ng kuryente. Muling bumaba ang pader. Wala na tayong pag-asa. Mabilis ang takbo ng utak ko. Biglang sumilip ang sikat ng araw sa sulok, doon ang dating malaking drone na pang-agrikultura na ginagamit sa pagtatanim sa bukirin. Na palaging nakatambak sa cellar. At isang kalahating sako ng mutant na dugo ng daga na nakabalot sa sealed bag. Na pinasunog namin ilang araw na ang nakalipas matapos patayin ang daga. Naiwan ako dito para sa eksperimento. May paraan na. Mag-ingay sa isang tabi. Sasugod ako. Kukunin ko ang drone. Mabilis na ididikit ang isang Bluetooth speaker gamit ang tape. Nakapagkabit ng mahigpit sa ilalim ng makina. At pagkatapos ay ilalagay ang bag ng mabahong mutant na daga. Pinukpok ng karayom ang ilang maliliit na butas sa dugo. At pagkatapos ay tinali ito pataas. Kuya, tulungan mo akong buksan ang vent sa itaas. I-open hanggang sa maximum. Mabilis kong i-start ang drone. I-set ang volume ng Bluetooth speaker sa pinakamataas. Ikonekta ito sa isang metal na rock song mula sa 7 telepono. Dun. Nakakabinging drums at electric guitar. Biglang sumabog ang tunog sa makipot na basement. Patugtugin. Biglang binuksan ni Lin Feng ang vent door. Kinokontrol ko ang drone. Sumirit ito sa night sky sa pamamagitan ng vent pipe. Pag-angat pa lang ng drone, ang supot ng dugo ng daga na nagbago ng numero ay nasa propeller. Ang supot ng dugo ng daga na nagbago ng numero ay nasa propeller. Ang supot ng dugo na mutadong daga ay nasa propeller. Ang supot ng dugo na mutadong daga ay nasa propeller. Sa ilalim ng malakas na hangin, naging isang ulan ng dugo. Nabumagsak sa paligid ng bakuran. Kasabay na nakasisirang puso na sigaw ng heavy metal rock mula sa speaker. Ang mga bangkay ay sabay-sabay na nagbubukas ng pinto. Biglang huminto ang kanilang galaw. Nilingon nilang lahat ng sabay-sabay. Ang maputlang mga mata ay matalim na nakatitig sa hangin kung saan may malakas na ingay. At patuloy na bumababa ang dugo sa kakaibang nilalang. Habang ang unang bangkay ay nagbago ng direksyon at tinutugis ang drone ng sabay-sabay. Ang buong hukbo ng mga bangkay ay naakit din. Biglang huminto. Ang madilim na hukbo ng mga tao ay naglalakad sa putik. Sa ilalim ng drone, dahan-dahang umatras papunta sa paanan ng bundok na malayo sa baryo. Pinapaikot ko ang drone na lumipad 3 kilometro palayo. Hanggang sa maubos ang baterya. Bumagsak ito sa malalim na gubat. Sa labas ng imbakan. Bilang karagdagan sa mga nagkalat na itim na labi at mga putol na braso. Tahimik na nagbalik ang lahat. Sa isang tunog na bang. Sa isang tunog na basag. Sumabog ang distribution box na may mga spark. Nawasak ang high voltage power grid. Lahat na natitirang panlabas na surveillance ay nag-blackout. Kami ng aking pamilya ay parang nawala ng lakas. Nakahiga ng walang lakas sa malamig na semento. Humihingal ng malakas. Basang-basa na ng malamig na pawis ang damit, parang pwedeng pigaan ng tubig. Matagal. Dahan-dahang bumangon ang tatay mula sa lupa. Tumingin siya sa madilim na screen ng TV. Sa kanyang mga mata sumiklab ang matinding puot na hindi pa nararanasan. Yung mga hayop sa bomb shelter. Kailangang mamatay. Ang sobrang lamig na panahon ay hindi nagpakita ng awa. Kahit na tayo ay nakaligtas sa bingit ng kamatayan. Pagpasok ng gabi, ang temperatura ay bumagsak ng biglaan hanggang -40 degrees. Isang bihirang bagyong nyebe ang dumaan sa buong lugar. Malakas na hangin na may kasamang malalaking nyebe. Sa loob lamang ng ilang oras, nakatago na ang itim na dugo at mga labi ng mga zombie sa bakuran. Na nalinis ng maayos. Sa dilaw na ilaw ng bodega. Napaka nakakatakot ng atmosfera. Nakatipon ang aming pamilya sa harap ng mesa na gawa sa mga kahon ng suplay. At nagsasagawa ng huling pagbibilang. Kumuha si Papa ng isang lumang mapa. Mula sa bulsa ng kanyang damit. Ilatag sa ibabaw ng mesa. Ito ang panloob na plano noong ginawa ang air raid shelter sa likod ng bundok. Itinuro ng magaspang na daliri ni tatay sa isang di kapansin-pansing sulok ng plano. Sa isang di kapansin-pansing sulok. Alam lang ng matandang tusong punong baryo na may pangunahing pintuan ang air raid shelter. Ngunit hindi niya alam na noong panahon ng konstruksyon dahil sa pagtipid ng kontraktor, may isang abandonadong ekstrang bentilasyon. Hindi pinagtakpan ng semento ang lihim na daan, kundi ito ay tinakpan lamang ng mga damo at bato sa labas. Ang lihim na daang ito ay diretso sa pinakamalalim na bahagi ng bodega ng mga suplay ng silong. Napakabuti. Diretso tayong pumasok. Sasaluhin natin sila sa isang patibong. Isang sulyap ng pananabik ang kumikislap sa mga mata ni Lin Feng. Hindi tayo maghihintay na lang. Kailangan nating ayusin sila ngayong gabi. Malamig kong sinabi. Kung gusto ng punong baryo na gamitin ang buhay na EDC para makuha tayo, sasagot tayo gamit ang pinakamalupit na paraan.
Maayos na nagsimula ang paghahanda bago ang laban. Nakita ko mula sa imbakan ng mga pang-agrikultura ang ilang bote ng mataas na konsentrasyon ng pestisidyo, ilang sako ng pataba at isang lata ng asukal. Sa kolehiyo, nag-aral ako ng batayang inhinyeriya ng kemikal. Sa kolehiyo, nag-aral ako ng proseso. Ang mga ito ay tila karaniwang mga produktong pang-agrikultura. Kailangan lamang itong ihalo sa tamang sukat. Pagkatapos ay ilagay ito sa isang selyadong tubo ng bakal at lagyan ng fuse. Maaari itong gawing napakalakas na pampasabog sa lupa. Maingat kung inihanda ang pulbura. Gumawa ako ng 4 na pakete ng pampasabog na kasing laki ng kamao ng isang tao. Sa kabilang banda, inaayos ni Lin Feng ang kanyang sandata. Hindi niya gusto ang kahoy na hawakan ng pamatay sunog. Kumuha siya ng solidong bakal na tubo. Ginamit ang portable welding machine para idikit ang ulo ng palakol sa tubo. Gumawa siya ng isang 1.5 metro. Napakabigat at mapaminsalang palakol para sa pagputol ng bundok. Isang iglap lang niyang pinawi. Nagdala ng matinding tunog ng hangin. Si tatay ay naghanap ng 7 noong mga taon. 2 malalakas na pang-shooting na baril. 2 natirang malalakas na baril. Inalis niya ang safety device. Pinalitan ito ng mas mahaba at mas makapal na mga pako. At ginamitan ng high-pressure na tangke para sa 7 na pagbabago. Ang bagay na ito ay sa loob ng 5 metro. Kaya nitong madaling butasin ang bungo ng tao. Haizi, Yuyu, Xiaofeng, kailangang makabalik kayong buhay. Pula ang mga mata ni inay. Isinuot niya sa amin isa-isa ang makakapal na damit panglamig. At nilagyan pa ng 7 patong na puting kumot sa labas. Ginupit na simpleng snow camouflage suit. Nanay, huwag kang mag-alala. Habang wala kami, isara mo ang pangalawang mekanikal na kandado ng selar. Kahit ano pa ang mangyari sa labas. Kapag kami 3 ang nagbigay ng code. Hindi mo talaga dapat buksan. Huwag talagang buksan. Kung hindi pa tayo bumalik bago magliwanag, putulin mo ang lahat ng panlabas na kuryente. Mabuhay ka ng maayos. Mahigpit kong niyakap si mama. Tiyak ang tono. Nakahawak si mama sa kanyang bibig. Pilit na tumango. Luha ang dumadaloy sa pisngi. Hating gabi, 2:00 ng madaling araw. Pinakamatinding hangin at niebe at pinakapagod ang tao. Kami 3 ay nagsuot ng pangprotekta sa hangin at makapal na maskara. Umakyat kami mula sa silong gamit ang inspeksyon na lagusan. Paglabas ng ulo, napakalamig na hangin na may 40 degrees Celsius. Parang isang kutsilyo na dumudula sa mukha. Biglang nawawala ang init ng katawan. Pero ang amin ay kumukulo. Kinuha ang balita mula kay Takuniko. Gamit ang bagyo at dilim ng gabi bilang panakit. Tahimik kaming pumunta patungo sa likod na bahagi ng bundok sa depensa. Patungo sa direksyon ng underground shelter. Takpan ng bagyo at niebe ang aming mga hakbang. Nagtakip din ito sa nalalapit na pagpatay. Ang lupain sa likod ng bundok ay lalo pang mapanganib sa gitna ng bagyong niebe. Parang nagyayelo ang hangin sa sobrang lamig na -40 degrees. Kami 3 ay nakasuot ng puting disgis. At hirap na naglalakad sa niebe. Pagkalipas ng kalahating oras, huminto si tatay sa harap ng tambak ng mga batong natakpan ng niebe. Inalis niya ang tuyong baging at mga durog na bato. Nagpakita ng isang kalawangin na bakal na rehas na sapat lamang para sa isang tao. Ito ang inabandunang alternatibong bentilasyon na lagusan noon. Ako ang mauuna. Si Yueyu sa gitna. Tay, ikaw ang huli. Bumaba ang boses ni Lin Feng. Gamit ang bakal na tubo, itinulak ang rehas. Nanguna siyang pumasok. Ang madilim na daan ay masikip at makitid. Ang hangin ay puno ng matinding. Amoy ng amag at nakakasukang amoy ng dugo. Kailangan naming gumapang pasulong. Sa malamig na lupa gamit ang aming mga siko at tuhod. Hindi namin alam kung gaano kami katagal nag-crawl. Sa wakas, may nakita kaming isang mabigat na bakal. Napinto ng bodega ng mga suplay ng silungan. Ang kalawangin na pintuan ng bakal na ito ay mas mabigat kaysa sa inaasahan. Huminga ng malalim si Lin Feng at ipinasok ng mahigpit ang isang dulo ng solidong bakal na tubo. Sa pagitan ng pintuan at ng pintuan ng frame, biglang namaga ang mga kalamnan ng kanyang mga braso at lumitaw ang mga ugat sa kanyang noo. Kinikiskis niya ang kanyang mga ngipin habang unti-unting nagpapalakas. Creak! Kasabay ng isang napakamaselang tunog ng metal na pagkiskis. Ang bakal na pinto ay pinilit na binuksan ng isang 10 sentimetro na puwang. Isang amoy na halo-halo ng alak, inihaw na karne at matinding amoy ng dugoang. Biglang sumalubong sa akin mula sa puwang ng pinto. Sa pamamagitan ng puwang, nakita ko ang kabuuan nito sa mahinang liwanag ng apoy sa loob. Dito ay orihinal na imbakan ng mga kagamitan para sa air raid shelter. May sukat na higit sa 100 metro kwadrado. Sa mga sandaling ito, 2 lalaking may mga mukha na puno ng taba ang nakapaligid. Sa isang lutuan na gawa sa mga tangke ng gasolina, umiinom at nagpapainit. At sa madilim na sulok sa kanilang mga paa, ay nakakadena ang 2 batang babae na walang saplot, na parang mga aso. Mahigpit na nakakadena ang 2 batang babae na halos walang damit. Ang 2 batang babae ay puno ng nakakagimbal na mga pasa at frostbite. Ang nakalantad na balat ay kulay itim at lila na parang namamatay. Walang buhay ang mga mata. Malinaw na sila ay pinahirapan hanggang halos mamatay. Isang lalaki ang pinapainom ng puting alak ang isa. Nagmumura habang nagdadagdag ng kahoy sa pugon. Putang ina, ang matandang punong baryo ay talagang malupit. Ngayong araw, itinapon niya ulit ang asawa ni Mang Li para pakainin sa mga zombie. Kung ganito ang paraan ng pagpapakain, hindi tatagal ng kalahating buwan ang mga buhay dito sa yungib. Bahala na. Basta may alak at karne tayong 2, ayos na kami. Isang lalaki ang may malibog na ngiti na sumulyap sa batang babae sa lupa. Hintayin ang 2 ito na masira. Bukas, palitan ng 2 bago. Nang marinig ito, biglang huminto ang paghinga ng aking ama sa likuran ko. Sa mundong ito na walang batas, ang mga kababayan sa nayon ay tuluyan ng naging
Mga gamit at kasangkapan ng mga hayop sa kanilang mga mata. Gumawa ka na. Pinaibaba ko ang boses ko. Bumutot ako ng 2 salita. Biglang umarangkada si Lin Feng. Pinasok ang bakal na pinto ng buo. Tumilapon siya palabas. Narinig ng 2 lalaki ang ingay. Narinig ng 2 lalaki ang tunog. Naguguluhan siyang lumingon. Eto. Hinampas ni Lin Feng Feng ang palakol. Ang mabigat na pangguguhit na palakol ay may kasamang matalim na tunog ng pagputol. Tumpak na tumama ito sa kaliwa. Sa ulo ng lalaking iyon, walang anumang pagdududa. Narinig ang nakakabinging tunog ng pagkaputol ng buto. Ang bungo ng taong iyon ay nahati sa 2. Ang pulang-puting utak ay halo-halong mainit. Na dugo ay sumabog sa tangke ng gasolina, na nagbigay ng amoy na nasusunog. Ang taong iyon ay diretsong nahulog sa apoy. Ang lalaking nasa kanan ay natakot na natulala. Nagumulong at gumapang upang hawakan ang kanyang itak. Nagsimula na siyang sumigaw. Isang kakaibang tunog ang narinig. Hawak ni Papa ang binagong mataas ang lakas na nailgon. Hindi nag-atubiling pinindot ang gatilyo. Isang-isa 0 sentimetrong mahaba, pinalaki at pinatigas na bakal na pako. Sa ilalim ng matinding presyon ng hangin, bigla nitong tinusok ang lalamunan ng lalaki. Ang malakas na puwersa ay dinala siya. Ang katawan ay lumipad pa atras ng 7.5 metro at naitama sa kahoy na post sa likod. Mahigpit na hinawakan ng lalaki ang liig na dumudugo ng malakas. Nanginig ng malakas ang kanyang mga binti ng ilang beses. Nawala ang hininga, hindi pa umabot ng 5 segundo. 2 tulisan ang agad na napatay. Mabilis akong lumapit. Pinutol niya ang mga kadena sa liig ng 2 babae gamit ang espada. Huwag kang matakot. Kami ay pamilya ng Linhay. Inalis ko ang aking jacket pang proteksyon sa lamig. Ipinasok ko ito sa isa sa mga babae. Nakilala tayo ng babae. Biglang napuno ng luha ang kanyang mga mata na dati ay walang buhay. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Parang may nagkakalyo ang boses, parang kinuskos ng papel de liha. Tulong po sa amin. Lulong ang barangay captain. Ginawang alipin ang silid pagtatanggol. Lahat ng hindi sumusunod na lalaki, iniwan nilang panghila sa mga bangkay na zombie. Lahat ng babae ay ikinulong at pinagsamantalahan nila. Tito Lin, pakiusap, patayin niyo siya. Huwag kang mag-alala, walang mabubuhay sa kanila ngayong gabi. Tatay, lumapit ka. Pakalmahin mo ang batang babae. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga kalakal na nakatambak. Kuya, mag-empack ng mga gamit. Kumuha lang ng mataas na kalori. Ibinigay ko kay Lin Feng ang 2 malaking tactical backpack. Tayo 3 ay mabilis kumilos. Mabilis na piniga ang mga chocolate bar, dried food, at canned luncheon meat mula sa warehouse. At pinagnakaw ang antibiotics. Napuno ang mga backpack namin. Pagkatapos, kinuha ko mula sa sarili kong backpack ang ilang mga bote. Ang matagal nang inihandang matinding nakalalasong pestisidyo. Dahil hindi nila tinitingnan ang tao bilang tao. Itong pagkain na ito. Huwag na nilang kainin. Binuksan ko ang takip ng bote. Malamig ang tingin ko. Walang awa kong ibinuhos ang amoy na pestisidyo. Sa tangke ng tubig na kanilang pinagsasalo-saloan ng inumin. Ibuhos ng pantay-pantay ang natitirang likidong gamot. Sa tambak na bigas, harina at pinatuyong karne. Ang mataas na konsentrasyon ng kemikal na lason ay agad na sumipsip sa hibla ng pagkain. Naglabas ito ng isang nakakadiring amoy. Gusto kong tuluyang putulin ang kanilang daan ng buhay mula sa pinagmulan. Pagkatapos ayusin ang bodega ng mga gamit. Pansamantalang ilalagay ko ang 2 babae sa isang tagong lugar sa pasukan ng lihim na lagusan. Nandito kayo, bantayan nyo. Kapag may isang nag-iisa na lumapit, agad na solusyonan. Ihihigpit ko ang strap ng backpack. Kinuha ko mula sa compartment ang 4 na bomba. Nagawa sa pataba at asukal. Yuyu, saan ka pupunta? Bigla akong hinawakan ni Lin Feng. Nakangiting noo. Pupunta ako para isara ang pinto nila. Itinuro ko ang mga ventilasyon sa itaas na magkakabit-kabit. Kakatapos ko lang itong obserbahan. Ang hugis ng air raid shelter ay parang kalabasa. Nasa pinakalalim ang imbakan ng mga gamit. At ang pangunahing tirahan nila ay nasa gitna. Ang nag-iisang daan palabas ay nasa ventilation duct. Ang pangunahing ventilation duct ay nasa tamang direksyon. Nasa ventilation duct. Pupuntahan ko ito para pasabugin. Upang tuluyang isara ang kanilang daan ng pagtakas. Dumaan ako sa hagdang inspeksyon sa sulok ng bodega. At tahimik akong umakyat sa pangunahing ventilation duct ng air raid shelter. Punang makapal na alikabok ang tubo. Nakasuot ako ng maskara laban sa uso. Dahan-dahang umaabante gamit ang siko. Sa ilalim ng tubo, minsan ay nakikita ko sa mga butas ng lampara ang itsura ng gitnang bahagi ng lungsod. Maraming nakahandusay na nakasuot ng damit. Sa loob ng lungsod, at ang punong barangay at ang kanyang mga pangunahing tauhan ay nagmamay-ari ng mga pinakainit at pinakamalawak na silid. Ang ingay ng kanilang mga hilik ay napakalakas. Nakikita ko ang grupong ito ng mga mapayapang demonyo. Lalong lumalakas ang aking puot sa puso. Matagal na akong naglakad ng 20 minuto. Sa wakas, narating ko ang harap ng pintuan ng bunkers. Tumingin sa ilalim sa mga butas ng tubo. Isang dobleng pintuan ng bakal na may kapal na 20 sentimetro ang iyon para sa civil defense. Napakatibay nito. Ngunit noong panahon ng konstruksyon, upang makatipid ang mga manggagawa, hindi ginamit ang mataas na kalidad na semento sa pader na sumusuporta sa itaas ng pintuan. Sa halip, pinuno nila ito ng maraming mababang kalidad na pulang ladrilyo at mga durog na bato. Iyon ang kanilang nakamamatay na kahinaan. Maingat kong tinanggal ang mga talukap ng ventilador. Huminga ako ng malalim. Kinuha ang windproof na lighter. Amoy. Nagsimula nang magliyab ang fuse. Naglabas ng mabilis na tunog ng pagsunog. Sumingaw ng nakakapanghi na puting usok. Wala akong anumang pag-aalinlangan. Wala akong anumang pagdududa. Tumpak na pinagana ng 2 kamay.
Ipinagsama ang dalawang mabibigat na pakete ng pampasabog at ipinasok ito sa puwang. Napatayo sa pagitan ng 7 steel gate at ang mababang kalidad. Napader na may bigat sa mga sulok. Matapos gawin ang lahat ng ito, agad akong kumilos at nagmamadaling umakyat sa makitid na tubo. 5, 4, 3, 2, 1. Tahimik akong nagbibilang sa isip ko. Bumagsak. Isang malakas na dagundong na nakaririnig sa tenga ang sumabog sa pasukan ng air raid shelter. Nabiglang sumabog, ang malakas na shockwave ay dumaloy sa makitid na lagusan. At buong air raid shelter ay malakas na yumanig. Ako ay na-shock sa loob ng ventilasyon, ang dugo ko ay kumulo. Ang aking mga tainga ay puno ng matalim na tunog ng pagkabingi. Ang lakas ng pagsabog mula sa mataas na konsentrasyon ng pataba na hinaluan ng puting asukal. Malayo sa karaniwang itim na pulbura. Bagamat ang matibay na pintuan ng tao ay hindi nabasag. Ang mababang kalidad na pader na sumusuporta sa itaas ng pintuan ay ganap na gumuho sa pagsabog. Mga toneladang malalaking bato, lupa at bakal. Nahalo-halo sa mga batong nasa itaas ng silong. Na bumagsak na parang avalanche. Sa isang iglap ay punong-puno ang pasukan. Ang makapal na usok at alikabok na dulot ng pagsabog ay mabilis na pumasok sa loob ng silong. Anong nangyayari? Kah. Bakit namatay ang ilaw? Sino ang nagpasabog ng generator? Agad na sumabog ang A na bahagi. Agad na sumabog ang ibaba. Ang mga tulisan na kanina ay natutulog pa ay ginising ng malakas na ingay. Naglilito sa dilim na hindi maaninag ang kamay sa harap, nagkakagulo. Mga takot na sigaw, ubo at mga mura. Nagsasabay-sabay. Pinto. Bumagsak ang pangunahing pinto dahil sa bomba. Hindi na tayo makakalabas. Yung isang lalaking nag-imbestiga ay nagkakagulo sa kawalang pag-asa. Biglang naging katahimikan ang buong tunel ng depensa, parang patay. Sumunod ang mas lalong nakakatakot na takot at kaguluhan. Nabali ang daan palabas. Wasak ang ventilador. Ang hangin sa loob ay nagsimulang maubos kasabay ng paghinga ng ilang daang tao. Nakadapa ako sa loob ng ventilador. Tinitingnan ko ang nangyayari sa ibaba. Ang alikabok ay kumalat sa buong ventilasyon. Mabilis akong bumaba sa hagdang inspeksyon. Matatag akong dumapo sa anino ng lihim na daan sa harap ng pintuan ng bodega. Muling nagtagpo kami ni tatay at kuya. Yuyu, napakaganda mo. Ngumiti si Lin Feng. Sa sandaling iyon, mula sa koridor ng gitnang bahagi ng air raid shelter, may narinig na mabilis at magulong mga yapak, kasabay ng mga sumpa na puno ng galit. Putang ina. Sino ba talaga ang gumawa nito? Paano nasira ang pangunahing pinto? Pumunta ka sa bodega ng mga gamit at tingnan. Dali. Ilang sinag ng malalakas na ilaw ng flashlight ang pumunit sa alikabok. Diretso sa pasilyo kung saan kami naroroon. Ang nangunguna ay anak ng punong barangay. Yung nagmamaneho ng pickup truck, na humahatak ng buhay na pulubi sa likod ng sasakyan. Ang mga patay na katawan ay umaatake sa mga hayop ng aming pamilya. Kasunod niya ang 4 na mga tauhan na puno ng taba sa mukha. Lahat sila ay may hawak na panggawa ng bundok at kalawangin na bakal na pangpukpok. Dumating nang may matinding galit. Nagkaharap sa makipot na daan. Walang makakatakas. Ipasa mo na sayo. Ako'y malamig na umatras ng kalahating hakbang. Magbibigay ng espasyo kay Lin Feng para makatakbo. Naghahanap na ako ng pagkakataon para mahuli ang gago na to. Nagningning sa mata ni Lin Feng ang mapanirang pagnanasa. Hawak na hawak niya ang mabigat na panggugupit na nakadikit sa matibay na bakal na tubo. Hindi umatras, kundi sumulong. Habang mabilis na naglakad patungo sa liwanag ng mga flashlight. Yun ang batang si Lin Hai. Paano sila nakapasok? Nakita ng anak ng punong bayan ang mukha ni Lin Feng sa liwanag. Una siyang nagulat. Agad na nagpakita ng mabagsik na ekspresyon. Agad na nagpakita ng matalim na tingin. Patayin mo siya para sa akin. Hatiin mo siya para sa mga zombie. 4 na mga salarin ang sumigaw habang nagtataas ng mga kutsilyo at sumugod. Ngunit sa makipot na pasilyo na ito, hindi nila magamit ang kanilang bilang na kalamangan. Sa halip, naging ganap na teritoryo ito ni Lin Feng at ng kanyang mabigat na sandata na may mahabang hawakan. Hindi na nagsasalita si Lin Feng. Biglang bumilis ang galaw. 1 metro at 5 sentimetro na mabigat na balde ng pang-ukit na palo ay sumalubong. Puff! Nakakatakot na talim na pumuputol sa karne. Kasabay ng malutong na tunog ng mga buto na bumabagsak. Yung dalawang bantay na nasa unahan ay direktang bumagsak. Mainit na dugo na halo-halo sa makukulay na likido. Biglang sumabog ang mga loob nito. Nagdulot ng madilim na pulang mansa sa dingding ng makitid na koridor. Yung dalawang tao, hanggang sa itaas ng katawan, ay nagkikilos pa rin ng pabulong. Nagmumukhang desperadong tinitingnan ang kanilang ibabang bahagi. Ang matinding karahasan ay biglang bumagsak sa kanila. Yung natitirang dalawa ay nagkakaroon ng mental na depensa. Natatakot silang sumigaw ng malakas. Iniwan ang mga kutsilyo, tumalikod at tumakbo. Ang anak ng punong bayan ay labis na natatakot. Puno ng takot ang kanyang mukha. Nagmamadaling tumakas habang gumagapang. May mansa ng dilaw sa kanyang pantalon. Tahimik na inangat ng kanyang ama ang baril. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang bakal. Eetew. 3 sunod-sunod na putok ng baril ang narinig. 3 pinalawig at pinalakihang pako ng bakal ng walang mali. Tusok ng eksakto sa hita at tuhod ng anak ng bulong. Nagsigaw ng malakas ang anak ng bulong. Nakatali ang 2 binti niya sa pader ng bato sa gilid ng koridor. Dugo ay umaagos ng malakas. Hindi na makagalaw pa. Si Lin Feng ay may dalang pambutas ng bato. Lumakad siya papunta sa harap niya. Lin Feng. J. Feng. Patawad. Pinilit ako ng tatay ko na gawin yan. Wala akong kinalaman dito. Ang anak ng punong bayan ay nasasaktan, nakasimangot. Nagmakaawa habang bumabagsak ang ulo. Nang gamitin mo ang buhay ng tao para palibutan ako ng mga bangkay. Hindi ito ang mukha mong ganito. Mumisi si Lin Feng ng malamig.
Itinaas niya ng mataas ang mabigat na palakol sa pagbubukas ng bundok. Hindi, dumaan ang malamig na liwanag. Biglang naging tahimik, mga putok at sigaw sa koridor. Nagdala ng gulo ang huling tao sa silong ng mga tao. Ang matandang punong baryo ay kasama ang natitirang 15. Mga nakabihis na hindi maayos na mga taga-baryo at mga tauhan, na may dalang mga sulo at flashlight, na nagmamadali at natitisod papunta sa pintuan ng imbakan ng suplay. Nang ang maliwanag na ilaw ay nagliwanag sa mga natitirang bahagi ng katawan, at sa ulo na hindi mapapikit. Lahat ay napahinga ng malamig. Nanginig ang mga binti sa takot. Anak, ang matandang punong baryo ay naglabas ng isang sigaw ng labis na dalamhati. Nanginig ang mga tuhod. Bumagsak siya sa lupa sa gitna ng dugo. Nanginginig ang mga kamay habang niyayakap ang ulo ng anak. Pumatak ang mga luha ng matanda. Parang bigla siyang tumanda ng 10 taon. Nang itingala siya, at makita si Lin Feng na may hawak na palakol na may dugo. At ang tatay na walang ekspresyon habang may hawak na baril na pangpabaril ng pako. Halos sumabog ang galit sa kanyang mga mata. Ngunit alam niya na ang pangunahing pintuan ay nawasak, at ang bodega ng mga gamit ay nasakop. Ang natira sa kanila ay mga walang kwentang tao lamang. Hindi kayang talunin ang 3 taong ito sa harap. Ang galit ay agad naging napaka-hypocritical na pagmamakaawa. Ang matandang pinuno ng nayon ay gumapang papunta sa harap ng tatay. Hindi alintana ang dugo sa lupa. Nagmamadaling yumuko. Ang noo ay tumama sa matigas na bato. Ang noo ay tumama sa matigas na bato at bumagsak. Dumadaloy ang dugo. Haisi. Pangalawa lahat ng mali ay ako ang may kasalanan. Ang matandang punong baryo ay umiiyak ng husto. Pinupunasan ang sipon at luha habang nagsisimula. Sa kanyang pinakagaling na moral na pananakot, pareho tayong nagmula sa iisang angkan. Nang ikaw ay bata pa, nahulog ka sa iyalong hukay. Ako pa ang nagligtas sa'yo. Dahil magkamag-anak tayo sa iisang baryo. Dahil sa matandang mukha ko. Mag-iwan ka naman ng konting pag-asa sa amin. Nawasak ang pangunahing pintuan. Kung hindi mo ibibigay ang mga supply sa amin, lahat ng mga taga-baryo na ito mamamatay sa gutom. Yung mga nasa likod niya, sumama na rin sa kanila. Umiiyak at humihingi ng tawad. Parang kami ang mga demonyong walang awa. Tahimik na pinapanood ni Papa ang matandang punong baryo sa lupa. Kung ilang araw na ang nakalipas, ang mahinahon at mabait na Linhay. Marahil ay maapektuhan ng mga salitang ito. Ngunit sa sandaling ito, walang kahit anong alon sa mga mata ni Papa. Pagkakaibigan sa parehong nayon, ngumiti ang tatay na may mapanuyang ngiti. Biglang tumaas ang kanyang paa. Malakas na tinadyakan sa dibdib ng matandang lider ng nayon. Inakala mong hayop ang mga babae sa nayon at pinagsasamantalahan. Bakit hindi mo pinag-uusapan ang pagkakaibigan sa nayon? Kapag itinapon mo ang mga buhay na tao para pakainin ang mga zombie, bakit hindi mo pinag-uusapan ang damdamin? Lumapit ang tatay ng isang hakbang. Ang malamig na baril ng militar na pangpabaril ng pako. Mahigpit na nakapatong sa pagitan ng mga kilay ng matandang punong barangay. Haisi, hindi mo ako pwedeng patayin. Ako ang nakatatanda. Lubos na nagpanik ang matandang punong barangay. Mabilis na lumiit ang mga pupil ng mata niya. Dumaloy ang ihi pababa sa pantalon. Nagbabago ang panahon. Lumakang bagay. Poof! Hindi nag-atubiling pinindot ni tatay ang gatilyo. Isang-isa 0 sentimetrong bakal na pako ang biglang tumagos sa bungo ng matandang punong barangay. Mula sa likod ng ulo, may kasamang pulang-puting bagay na tumagos palabas. Biglang nanigas ang katawan ng matandang punong barangay. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa na parang isang basang puti. Patay na patay. Patay na ang punong bayan. Ang natitirang mga tauhan at mga taga-baryo ay labis na natatakot. Sila ay sumisigaw at nagtatakbuhan. Tumakas patungo sa madilim na sulok ng silong. Hindi kami naghabol. Nagmadali kaming mangrapa. Babalik tayo sa loob ng 10 minuto. Inilak ko ang pinto sa dulo ng koridor. Nang silid ni kapitan ng barangay. Napakaroya ng ayos dito. May carpet pa nga. Malapit na ako. Mabilis kong hinanap. Sa isang lihim na kahon na bakal sa ilalim ng kama. May natuklasan kaming isang malaking sorpresa. Military grade na shortwave radio. Military grade na shortwave radio ng militar. Itinatago ni Yuan Hao. Kasama pa ang hand crank generator. Hand crank generator. Kuya, tara, tingnan mo. Sumigaw ako ng may kasiyahan. Dumating sina Lin Feng at Papa. Nakita nila ang radyo at nagniningning ang kanilang mga mata. Ngunit sa pinakailalim ng bakal na kahon, mayroon pang mas nakakabuhay ng dugo. Sinuri ni Wang ang bagong-bagong Dragon style na Riot grenade. 3 bagong-bagong 77 style na Riot shotgun. 3 bagong Sham style na Riot grenade launcher. At 2 malalaking kahon na may 100 pirasong deer bullets na may tamang kalibre. Ang matandang soro na ito ay nagtago pa ng ganitong magandang gamit. Mahilig na kinuha ni Lin Feng ang 10 shotgun. Malaki ang naitulong nito para punan ang kakulangan natin sa malawakang. Malakas na malayo ang apoy. Malakas na malayo ang apoy na kakulangan natin. Ipinasok namin ang baril, bala at ilang mataas na kalor na dilata sa backpack. Bumalik kami sa daan na pinanggalingan. Dumaan kami sa makipot na alternatibong ventilasyon, isang madilim na daanan. Gamit ang kamay at paa, umaakyat kami palabas. Ang amoy ng amag at dugo sa hangin. Unti-unting napalitan ng malamig na hangin na nakakatunaw. Nang tuluyan naming buksan ang bakal na reha sa labasan ng madilim na daanan. Nang lumabas tayo sa lupa, mas lalo pang tumitindi ang bagyong nasa labas. Malakas na hangin na may napakalamig na temperatura na higit sa 40 grado, may malaking niebe. Bakit hindi makakita ng higit sa 10 metro? Habang nagsusuot tayo ng proteksyon na salamin. Handa nang sumakay sa skis at mag-evacuate. Biglang nagbago ang lahat. Napakalalim ng ingay, kakaiba sa karaniwang ingay. Isang napakalalim na ungol na kakaiba sa karaniwang mga kaluluwa. Ang sumabog sa hangin ng niebe at hangin.
Kasunod nito, tatlong nilalang na higit sa 2 metro ang taas na buong katawan ay natakpan ng kakaibang puting balahibo ang lumitaw. Biglang sumirit mula sa tambak ng niebe. Mahigpit na hinarang ang aming daraanan. Hindi lang sila malalaki ang katawan. Ang mga kalamnan ay labis na namumukol. Ang mga mata ay kumikislap ng dugong pula. Ano ba itong bagay na ito? Parang sumabog ang anit ko. Isang puting buhok na zombie ang umuungal at tumalon kay Lin Feng. Napakabilis ng kanyang bilis. Ipinukpok ni Lin Feng ang mabigat na panggugupit na palakol. Itinaas ni Lin Feng ang mabigat na panggugupit na palakol. Mabilis na pinagsasaksak ang liig ng halimaw. Klang! Ang hindi matibag na panghampas ay tumama sa balat ng yelo ng halimaw. Ngunit nag-iwan lamang ng 7 mababaw na puting marka. Sa halip, ang malaking puwersa ng pagbabalik ay nagdulot ng pagkabasag sa kamay ni Lin Feng. Dumadaloy ang dugo. Dumadaloy ang dugo. Direktang nahatak ang panghampas. Ang balat ng bagay na ito ay kasing tigas ng bato. Si Lin Feng ay bumagsak ng mabigat sa niebe. Nakita ito ng tatay. Agad niyang itinaas ang bagong nakuha na shotgun. At pinaputukan ang dibdib ng halimaw. Maraming bakal na bola ang sumabog. Ngunit nagdulot lamang ito ng isang maliit na spark sa matigas na balat ng halimaw. Hindi ito nakapagdulot ng nakamamatay na sugat. Karaniwang pisikal na atake at baril ay talagang walang epekto sa kanila. Huwag bumaril. Hindi tinatagos ng bala. Sumigaw ako ng malakas. Ang utak ko ay mabilis na nag-iisip sa matinding panganib. Bagaman ang tatlong ebolusyonadong zombie ay may makapal na balat at laman. Malalaki at medyo matigas. Ngunit ang mga galaw ay medyo mahirap dahil sa laki nito. Tinutok ko ang aking tingin sa kanilang nagangalit na mukha. Napansin kong ang kanilang mga mata at ang nakabukas na bibig ay puno pa rin ng malambot na laman. Ang kahinaan ay nasa loob. Takpan mo ako. Agad kong hinila ang aking backpack at kinuha mula sa pinakaloob ang huling 2 pataba. At homemade na mabigat na bomba ng lupa na may asukal. Sa gitna ng bagyo at niebe, hindi kalayuan ay may nakahiga na isang bangkay ng zombie na nagyelo. Agad akong humugot ng sundang at hindi nag-atubiling hiwain ang tiyan ng bangkay. 2 pakete ng dinamita ang mahigpit na isiniksik sa kanyang mga laman loob. Pagkatapos, ginamit ko ang windproof na lighter para ignite ang delay fuse. Nang amoy, nagsimula nang masunog ang fuse. Malapit nang matapos ang countdown, kulang pa sa 10 segundo. Kuya, gumamit ang user ng biktima bilang panakot. Ako lang ang sumigaw. Ako ang malakas na sumigaw. Naiintindihan ni Lin Feng ang aking layunin sa isang iglap. Pinipigilan niya ang matinding sakit mula sa kanyang mga kamay. Bigla siyang tumalon mula sa niebe. Hawak ang mga binti ng bangkay. Ipinagpag ito sa hangin. Ipinagpag ito sa hangin. Kumain ka, hayop. Sumugod si Lin Feng sa pinakamalaking isa. Ang puting buhok na zombie ay naglabas ng hamon na ungol. Ang puting buhok na zombie ay nainis. Bumuka ng malaki ang kanyang bibig. At tumalon patungo kay Lin Feng. Si Lin Feng ay biglang bumitaw sa 1 segundo bago kumagat ang halimaw. At tumpak na ibinagsak. Ang bangkay na may nakatagong bomba. Sa malawak na bibig ng halimaw, otomatikong humunguya ang halimaw. Ang matalim na mga ngipin ay agad na tumago sa bangkay. Humiga. Sumigaw ako. Hinihila ko si tatay at bumagsak kami sa hukay ng niebe. Bumagsak. Isang malakas at mabigat na pagsabog ang sumabog sa hangin at niebe. Kahit gaano pa katibay ang panlabas na yelo, hindi rin ito mapipigilan ang kemikal na bomba na sumabog mula sa loob. Ang napakalaking evolved na zombie, ang buong ulo pati ang itaas na katawan, ay pinunit ng malakas na lakas ng pampasabog sa isang iglap. Nagkalat ang mga piraso ng laman. Ang itim na ulan ng dugo na hinaluan ng mga buto at yelong piraso ay bumagsak sa paligid namin. Ang malupit na pagkamatay ng kasama at ang malakas na pagsabog ng apoy ay nagdulot ng panandali ang pagkatigang at takot sa natitirang 2 evolved na zombie. Ngayon na. Tara, samantalahin ang bihirang pagkakataong ito. Kami tatlo ay mabilis na sumakay sa skateboard. Ha! Malakas ang hangin sa gilid ng bundok. Umaatungal ang hangin sa tabi ng tenga. Ginamit namin ang takip ng bagyong niebe at ang takbo ng lupa. Nagmamaneho ng walang tigil sa niebe. Pagkatapos nilang makareaksyon, ang 2 tao ay nagsimula ng habulin sa likuran. Ngunit ang kanilang mabigat na katawan ay hindi makakatapat sa bilis ng escape. Sa makapal na niebe, hindi nila mahabol ang Sky. Nagpatuloy kami sa pagbirit sa bagyong niebe ng buong 20 minuto. Hanggang sa ang mga sigaw sa likuran ay tuluyang natabunan ng hangin at niebe. 4:00 ng umaga. Sa wakas, nakita namin ang mga labi ng lumang gusali sa bakod ng lumang bahay. At ang lagayan na nagkukunwaring balon na isang patay na balon. Nakarating ang bagyo at niebe bago magdilim. Ngunit, nang malapit na kami sa pinto ng lagayan na nagkukunwaring balon, biglang pinukol ni Lin Feng ang 7 malakas na sipa. Biglang nagbigay si Lin Feng ng senyas. Biglang pinukol ni Lin Feng ang 7 malakas na sipa. Agad kaming tatlo ay bumaba sa likod ng yelong burol at nagkubli. Hash sa bibig. Dahan-dahang sumisiklab ang nakakasilaw na asul-puting apoy. Kasabay ng pagsisis ng metal na pinuputol. At ang 2 lalaking nagmumura. Bakit ganito kapal ng pintuan ng bakal? Halos maubos na ang gas ng aking welding torch. Siguradong dito sa ilalim ang taguan ni Big Fat Sheep. Hintayin ang pagpasok pito. Lahat ng pagkain at babae sa loob ay sa atin, kuya. Lahat ay sa atin, kuya. Lahat ng supply at tao sa loob ay sa atin, kuya. Mga dayuhang tulisan ito. Sinamantala nila ang bagyong niebe at ang aming paglabas. Tinututukan nila ang aming silong. Biglang bumaba sa yelo ang dugo ko sa katawan. Nasa ilalim mag-isa si Mama. Malungkot ang mga mata ni Lin Feng. Iniwan ang bag at agad na tumakbo palabas na may dalang pambutas ng bato. Sandali lang. Hinawakan ko siya ng mahigpit. Ituro ko ang direksyon sa bentilador. Tingnan mo, sa mga butas ng lamutak ng pangunahing bentilador sa ilalim ng lupa.
Patuloy na nagsisilabasan ang hangin palabas. Isang matapang na amoy na pulang kayumangging likido. Pagkadikit ng likido sa malamig na hangin sa labas, agad itong nagmistulang ulap. Ubo. Grabe, ano bang inispray ng mga tao sa ibaba? Sobrang anghang, grabe. Hindi ko na mabuksan ang mga mata ko. Habang pinaputol ng mga tulisan ang malaking pinto, bigla silang humiyaw na may takot habang hinahawakan ang kanilang mukha. Nahulog ang hawak nilang welding gun sa niebe. Ito ay isang mataas na konsentrasyon ng halo ng sili. Mama, naaalala niya ang aking mga tagubilin. Hindi lamang niya mahigpit na isinara ang pangalawang mekanikal na pinto. Gumamit din siya ng ventilasyon upang makapag-counterattack. Matagumpay niyang naantala ang kanilang oras sa pagwasak ng pinto. Tatay, kumilos. Malamig kong sabi. Sa mga ganitong lobo na sumasalakay sa ating kuta. Walang kwentang magpaligoy-ligoy. Kami tatlo ay nakaayos na parang hugis. Sa ilalim ng takip ng hangin at niebe, tahimik kaming pumalibot. Ang dalawang tulisan ay nagwawala sa sakit ng sili sa kanilang mga mata. Hindi nila namamalayan. Ang ama ay mabilis na lumapit sa gilid ng balon. Tumingin mula sa itaas sa ilalim ng hukay. Walang emosyon niyang inangat ang nakuha na 77 na uri ng shotgun mula sa silong. Ang madilim na musli ng baril ay nakatutok sa ibaba. Click! Ang malinaw na tunog ng pagload ay lalo pang umalinggaw sa hangin at niebe. Isa sa mga tulisan ay pilit na binuksan ang namamagang mata. Nang makita ang dulo ng baril, natatakot ng husto. Kuya, patawarin po. Putok. Dalawang malalakas na putok ng baril. Dalawang tulisan ang namatay sa lugar. Nanay, kami po ito. Buksan mo. Kinakalabit ko ang ventilasyon. Ito ang code 7 sa labas. Clack. Dahan-dahang bumubukas ang mabigat na pinto ng makina. Si Mama ay nakatingin na mailuha sa mata. Nakakapit pa rin sa isang malaking bote ng pepper spray. Nang makita na ligtas tayo balik, lumuha ang luha sa mata. Bumalik ka lang, ayos na. Nagyakapan kaming apat na magkakasama. Pagbalik namin sa imbakan, agad naming inilipat ang dalawang bangkay ng mga bandido. Inilagay namin sa isang hukay sa niebe sa malayo at inilibing. Nilinis namin ang dugo sa bungad ng pito. Muling inayos ang panlabas na panlilinlang. Matapos ang isang buong gabi ng matinding laban at malamig na paglalakad, lahat kami ay pagod na pagod. Kumain ng mainit-init na luncheon meat mula sa lata. Matapos ang simpleng pag-aalaga sa mga sugat, lahat kami ay agad na nahiga at natulog. Hanggang sa hapon ng sumunod na araw, nakarecover kami ng lakas. Nang magising si Lin Feng, agad siyang bumaba sa mesa. Nagsimula siyang ayusin ang nakuha mula sa leader ng baryo, na isang militar na shortwave radio. Nag-aaral siya ng elektronikong engineering sa kolehiyo, kaya sanay na sanay siya sa mga gamit na ito. Sisisizu. Lisizu. Matapos ang kalahating oras na pag-aayos at muling pagkabit ng antena. Sa dating, radio lang ang naririnig na ingay ng kuryente. Biglang may narinig na mga putol-putol na tao na boses. Dito ay, unang puwersa ng natitirang bansa sa timog. Tumawag sa lahat, ng mga nakaligtas. Ang buong pamilya ay biglang huminto sa paghinga. Nakatipon sa tabi ng radyo. Ito ang unang pagkakataon mula nang sumiklab ang katapusan ng mundo. Na nakatanggap tayo ng signal mula sa opisyal na panig. Isang pandaigdigang pagkalat ng virus na nagdudulot ng pagbabago sa gene. Ang sobrang lamig ay bahagi lamang ng kapaligirang nagpapalaganap ng virus. Ang mas nakakatakot pa, ay mabilis na nag-i-evolve ang mga zombie. Binabago nila ang matinding lamig. Nagsusuot ng yelong panlabas. Lakas at bilis ay doble ang paglago. Nang marinig ito, sinalubong ni Lin Feng ng isang sulyap, na naaalala ang nangyari kagabi sa niebe. Sa 3 puting halimaw. Hindi maiwasang huminga ng malalim. Ang boses sa radyo ay puno ng malalim na pagkapagod at kawalan ng pag-asa. Kahit na ang kasalukuyang karaniwang armas ay mahihirapang makapagbigay ng malubhang pinsala. Sa mga mataas na antas ng mutasyon, ang depensa sa pangunahing mga lungsod ay ganap ng bumagsak. Ang mga silong ay napuno ng katahimikan na parang kamatayan. Kahit na handa na tayo mentally. Pero marinig mismo ang opisyal na anunsyo na iniwan na ang pagtulong. Yung pakiramdam na parang inabandona tayo ng buong mundo na nakakahingal. Ang pakiramdam ay nagdudulot pa rin ng matinding kawalan ng pag-asa. Naghahanap ng ibang tao. Unang binasag ang katahimikan. Matatag ang tingin. Marahang tinapik ang shotgun sa mesa. Hindi tayo maililigtas ng opisyal. Kailangan nating iligtas ang sarili natin. Simula ngayon, ganap na alisin ang anumang ilusyon sa labas. Ang silong na ito ay ang nakapag-iisang kuta ng pamilya Lin. Sino mang mangahas na agawin, sila'y aming papatayin. Ang pagsasahing papawid na ito ay parang isang matalim na talim, naganap na pumutol sa aming pag-asa sa kapayapaan. Huling kaunting pag-asa ng nakaraan ay nagpapatibay sa aming determinasyon na maging hari sa malupit na bagong mundo. Ngunit, maliit ang aming pag-unawa sa tindi ng kalupitan ng katapusan ng mundo. Bagaman ang radyo ng militar ay nagdadala ng impormasyon mula sa labas. Ang mahina nitong electromagnetic frequency habang tumatanggap ng signal ay naglalantad sa aming lokasyon sa tahimik na snowfield na ito. Nag-aral siya ng electronic engineering sa kolehiyo. Sanay na siya sa mga kagamitang ito. Matapos ang kalahating oras ng pagsasaayos at muling pagkabit ng antena. Sa radyo na dati ay puro tunog ng kuryente lang. Biglang may narinig na putol-putol na boses ng tao. Nandito ito. Unang base ng mga nakaligtas sa Southern War Zone. Tumatawag sa lahat ng mga nakaligtas. Biglang huminto ang hininga ng buong pamilya na nakapaligid sa radyo. Ito ang unang beses mula nang sumiklab ang katapusan ng mundo. Na nakatanggap kami ng signal mula sa opisyal. Ito ay isang pandaigdigang paglaganap ng virus na dulot ng gene mutation. Ang sobrang lamig na panahon ay isang kapaligiran na nagpapasigla sa virus. Mas nakakatakot ay
Ang mga zombie ay mabilis na umuunlad. Sila ay nakakayanan ang matinding lamig. Nagtutubo ng yelo sa balat. Ang lakas at bilis ay lumalaki ng maraming beses. Narinig mo na ito. Nagtinginan kay Lin Feng ng isang beses. Naalala ang nangyari kagabi sa niebe. Sa 3 puting balahibong halimaw, hindi maiwasang huminga ng malalim. Ang boses sa radyo ay puno ng pagod at desperasyon. Mahihirapan na ang kasalukuyang pangkaraniwang armas upang makapinsala ng malaki sa mga mataas na uri ng mutasyon. Ang depensa sa pangunahing mga lungsod ay ganap ng bumagsak. Napatigil ang komunikasyon sa Qian, nagdulot ng paralisis sa transportasyon, at ang pananakop ng mga mutan. Ang opisyal na ahensya ay walang kakayahang mag-organisa ng malawakang operasyon ng paghahanap at pagsagip. Ulitin. Wala nang kakayahang magligtas ng mga natitirang nakaligtas. Lahat ng nakarinig ng radyo. Magtayo na ng depensa sa lugar ninyo. Mag-ipon ng mga supply. Itakwil ang hindi kailangang kabutihan. Sa kahit anong paraan. Makaligtas lang. Sana'y magtagumpay kayo. Biglang tumigil ang radyo matapos ang isang nakaririnding ingay. Isang gabi 3 araw mula ngayon. Biglang napaungol si Lin Feng na nakatalaga sa monitoring. Tatay, Yuyu, halika, tingnan mo. May nangyayari. Agad akong tumakbo sa harap ng monitor. Ilang nakatagong kamera sa paligid ng lumang bahay ay nakakuha ng napakapeligrosong eksena. Sa sky slope na hindi lalampas sa 2 kilometro mula sa atin. 3 sasakyan ng off-road na heavily modified ang lumabas. Nakakabit ang mga anti-slip chain sa mga gulong. Naka-welding ang mga harap ng sasakyan ng matitinding bumper. Mas nakakatakot pa ay ang mga tao sa loob ng sasakyan. Humigit kumulang 15 lalaki. Nasuot nila ang pare-parehong itim na tactical na pang-espesyal na damit. Hindi sila armado ng mga baratilyong baril gaya ng sabayan, kundi puro automatic rifle ang hawak nila. Kahit sa bubong ng unang sasakyan, ay may nakamount na isang magaan na machine gun. May nakamount na magaan na machine gun. Sila ay mga armadong tulisan na tumakas mula sa lungsod ng Hang. Biglang naging bakal ang mukha ng ama. Ang ganitong antas ng apoy at kagamitan. Hindi ito mga ordinaryong tulisan o mga taga-baryo. Malamang ay mga nang-agaw ng istasyon ng pulis sa simula ng sakuna. O kaya mga gang sa lungsod na nagbabantay sa mga armored truck. Malinaw na ginagamit nila ang isang uri ng propesyonal na kagamitan sa pagsubaybay ng signal. Na sumusunod sa frequency na ginagamit natin nang binuksan natin ang radio. Ang mga taong ito ay sanay na sanay. At talagang mas malakas ang kanilang firepower kaysa sa atin. Ang makipagsabayan ay tiyak na kamatayan. Patuloy kong binabantayan ang screen. Mabilis na nag-iisip ang utak. Nakalat na sila. Sinasalakay nila ang mga guho ng ating lumang bahay sa isang fan-shaped na paraan. Mahigpit na hawak ni Lin Feng ang kanyang panggugubat na pang-akit. Basang-basa ng malamig na pawis ang kanyang palad. Sa harap ng 15 automatic rifle. Kahit gaano pa kapal ang pinto ng ating bodega. Kapag ginamitan nila ito ng dinamita o mabigat na cutting machine. Isang usapin na lang ang pagbagsak nito. Hindi natin dapat hayaang lumapit sila sa balon. Agad akong umikot. Kinuha ko mula sa pinakailalim ng kahon ng mga gamit ang 7. Nareserbang malalaking drone para sa agrikultura. At ilang bote ng salamin na puno ng gasolina. Kuya, tulungan mo akong itali ang mga Molotov cocktail sa drone. Papa, kunin mo na lahat ng natitirang pataba at mga bomba natin. Ang mata ko ay malamig na parang yelo. Kung gusto nilang kainin tayo, tingnan natin kung kakayanin nilang makipagsabayan. Lahat ng pamilya maghanda sa pinakamataas na antas ng depensa. Maghanda sa pagtanggap ng laban. Dahil kulang ang apoy. Gamitin ang talino at mga patibong bilang kapalit. Isang matinding labanan para ipagtanggol ang kuta. Malapit nang magsimula. Sa monitor ng seguridad, ang 3 mabibigat na sasakyan ay huminto. 500 metro mula sa guho ng lumang bahay. 15 armado ng husto ng mga tulisan ang bumaba. At nagkahiwalay sa taktikal na posisyon. Sa takot ng hangin at niebe, unti-unting lumalapit sa amin. Sila ay maingat. Walang sinuman ang nagmaneho ng sasakyan papunta dito. Hinawakan ni Lin Feng ang ngipin niya. Matatag na nakatitig sa mga gumagalaw na itim sa screen. Napakalaki ng agwat sa firepower. Hindi talaga nila pwedeng malaman ang lagusan. Ang bentilasyon at ang pangunahing pintuan ng kontrol. Pinipilit kong kalmahin ang sarili. Halika. Mabilis ang takbo ng isip ko. Tatay, ilan pa ang mga pataba at gasolina sa aming silong? 4 pang malalaking sako ng pataba. 3 malalaking drum ng gasolina. Para sana sa backup ng generator. Agad na naintindihan ng ama. May bahid ng matinding galit sa mata niya. Lahat kunin na natin. Kuya, punta ka na kunin yung mga lumang pako at bakal. At yung mga basag na salamin. Hinawakan ko agad ang tactical backpack. Ako at si Rong ay nagsuot ng puting camouflage na damit. Ako at ang aking kasama ay nagsuot ng puting camouflage na damit. Sumunod kami sa lihim na inspeksyon na daanan. Lumabas kami sa basement 7. Ang malakas na bagyong niebe sa labas ang naging aming pinakamagandang takip. Mabilis ang aking kilos. Hinalo ko ang mataas na konsentrasyon ng pataba, puting asukal at gasolina. Ipinuno sa isang malaking bakal na drum. Puno ito ng kalawangin ng mga pako at sirang salamin. Ginawa itong nakakatakot na mga direksyonal na pira-pirasong bomba. Ginawa itong nakakatakot na direksyonal na pira-pirasong bomba. Inilibing namin ang mga bomba sa mga butas ng pader ng lumang bahay. Sa daan patungo sa tuyong balon. At sa ilalim ng mga snow pile sa loob ng 10 metro mula sa tuyong balon. Lahat ng mga fuse ay binalot ko ng insulating tape. Maingat na pinagsama ang isang detonasyon na network. Ang terminal ay patuloy na umaabot sa control panel sa loob ng bodega. Matapos maihanda ang lahat ng ito, umabot lamang ng wala pang 20 minuto. Katatapos lang naming isara ang malaking pinto ng bodega.
Nakarinig kami ng nakakabinging pagsabog sa monitor. Boom! Ang sirang pader ng lumang bahay ay tinamaan ng mga bandido. Gumamit ng C4 na dinamita para sa direktang pagsabog. Nabasag na mga ladrilyo at mga piraso ay nagliparan. Suriin ninyong mabuti ang lahat. Ang signal source ay tiyak na nasa ilalim ng mga guho na ito. Ang matigas na kriminal ay maihawak na. Isang otomatikong rifle na may 7 red dot sight. Na may kayabangan ay tumawid sa mga guho. At pumasok sa aming teritoryo. Pumasok sa aming bakuran. Pumasok sa aming bakuran. 15 mabagsik na tulisan ang maihawak ng baril. Nakahati sa hugis abaniko. Ang mga bota ay tumatapak sa makapal na nyebe. Nagbibigay ng nakakapanindig balahibong tunog. Ginagamit nila ang bat ng baril para basagin ang nyebe. At pinapalo-paluan gamit ang kanilang mga kutsilyo. Naghahanap ng pasukan ng underground bunker. Sa kailaliman ng cellar, ang aming 4 na tao ay humahawak ng hininga. Nakatingin ng matindi sa screen. Halos 7 na. Lakad pa ng 5 metro. Mahigpit kong hawak ang hawakan ng detonator. Puno ng malamig na pawis ang aking mga palad. Nakatingin ng walang patid ang mga mata sa leader ng mga tulisan. Boss, narito. Narito ang Gokujing. Narito. May mga bakas ng camouflage net sa itaas. Biglang sumigaw ang isang tulisan na puno ng sigla, na nagtuturo sa pasukan sa itaas ng basement. CJ, dalhin mo ang dinamita. Pasabugin mo ang takip ng balon na ito. Nandyan ang mga supply at mga babae. Kung sino ang makakuha, kanya na iyon. Ang pinuno ng mga bandido ay tumatawa ng malakas habang nagwawagayway ng kamay. Sa isang iglap, 7 o 8 bandido ang agad na nagtipon-tipon. Nagmamadaling pumunta sa direksyon ng tuyong balon. Nagmamadaling pumunta sa bahagi ng tuyong balon. Nagmamadaling pumunta sa direksyon ng tuyong balon. Nagmamadaling pumunta sa direksyon ng tuyong balon. Hindi alam ng stick. Hindi talaga nila alam. Nakatingin sa screen na puno ng mga nakapaligid. Matapang na mga kriminal sa gitna ng mga bomba. Napangiti ako nang may malamig na kurba sa aking mga labi. Maligayang pagdating sa impyerno. Hindi ako nag-atubiling. Matindi kong pinindot ang pulang pindutan ng pampasabog sa kamay ni Pito. 3 sunod-sunod na malalakas na pagsabog ay sabay-sabay na sumabog sa likod bahay ng lumang bahay. Ang buong basement ay nanginginig ng malakas. Ang alikabok sa itaas ay bumabagsak ng malakas. Ang monitor ay agad na puno ng nakakasilaw na liwanag at makapal na usok. Ang mataas na konsentrasyon ng pataba na hinaluan ng gasolina ay nagdulot ng napakabagsik na pagsabog. Ang ilang malalaking lata ng bakal ay biglang sumabog. Libu-libong kalawangin na pako, basag na salamin at mga piraso ng bakal ay tinangay ng alon ng pagsabog na kumakalat sa paligid ng mas mabilis pa sa tunog. Na nagtipon sa tabi ng tuyong balon upang ilagay yung 7 o 9 na mga rebelde na nagdadala ng mga bomba. Maging ang kanilang mga sigaw ay hindi na nakapagpasigaw pa dahil agad silang pinutol ng mga malalakas na piraso ng metal. Ang bulletproof vest ay parang walang silbi. Sa ilalim ng ganitong kalapit na pagbabaril at pagkawasak, ang mga naiwang bahagi ng katawan at mga braso na may mainit na dugo ay itataas sa ere. At muling babagsak ng madiin sa nyebe. Ang bakuran ay agad na nagiging isang nagliliyab na apoy. Ang amoy ng sunog na karne ay pumasok sa bentilasyon at umabot sa 7 na silong. Ang mga binti ko, ang mga mata ko, bagamat ang ilang mga bandido sa paligid ay hindi namatay sa eksena. Sila ay nasugatan sa iba't ibang antas mula sa mga shrapnel. Nahulog sila sa nyebe, sumisigaw ng masakit. May bitag. Nakatago. Swerte ng leader ng mga tulisan. Nakatayo siya sa medyo malayong lugar. Ang gilid ng kanyang mukha ay gasgas ng mga pira-pirasong salamin, duguan at malabo. Sumigaw siya ng may takot. Pinaputok niya ng walang tigil ang otomatikong baril sa paligid ng nyebe. Walang tigil na putok. Sa amin na ito. Malamig ang tingin ng ama. Binuksan ang 2 butas ng baril na nakatago sa pader ng bodega. Ang mga butas ng baril ay kasing laki ng kamao. May mga bato na nakatago sa labas. Hindi ito matutuklasan mula sa labas. Itinataas ni Lin Feng ang 77 na uri ng shotgun para sa Riot. Itinataas ng ama ang binagong neilgon. Ang dalawa ay kumuha ng kani-kanilang butas ng baril. Nagsimula si Lin Feng na magputok. Ang 12 gauge na buckshot ay nagsabog ng hugis palakpak sa napakalapit na distansya. Na direktang pinutok ang ulo ng isang malupit na kriminal na naghahandang bumangon. Kasunod nito ang baril na pangpako ng ama. Isang-isa 0 sentimetrong bakal na pako ang tumpak na. Pumasok sa lalamunan ng isa pang kriminal. At pinako siya ng mahigpit sa pader ng hiwa. Sa napakaligtas na underground na kuta na ito, ang ama at kapatid na lalaki ay nakikipaglaban sa mga salarin sa labas. Sa isang walang habas na pag-aani, magretiro. Bumalik na sa sasakyan. Sobrang tigas nito. Napagtanto ng leader ng mga salarin na nakatapak siya sa bakal. Ang natitirang 4 o 5 tao ay nag-uumapaw at nagmamadali. Tumakbo papunta sa direksyon ng AFI sa labas ng pader ng bakuran. Gusto tumakas. Huli na, napangisi ako ng malamig. Sanay na sanay akong nagmamanipula ng remote control gamit ang 2 kamay. Na matagal nang nakatago sa sulok ng basement. Ang malaking agricultural drone. Na may 3 bote ng gasolina na nakatali sa ilalim ng katawan. Dumaan sa vent ng exhaust, biglang may tunog. Sumugod sa malamig na gabing puno ng nyebe. Sa gitna ng hangin at nyebe, nagliliparan ang mga bituin sa langit. Nakatingin ako sa larawan na ipinapadala ng drone. Binibilis ko hanggang sa sukdulan. Diretso sa 3 AV na nakaparada sa malayo. Ano ang bang? Tumaas ang ulo ng pinuno ng mga rebelde nang makita ang itim na anino sa kalangitan. Nang takot na tinutok ang baril. Agad kong pinindot ang pito para maglabas. Pak! 3 nasusunog na bote ang tumpak na bumagsak sa 3 sasakyan sa disyerto. Sa hood at windshield nila. Agad na pumutok. Ang gasolina na may kasamang puting phosphorus. Pag nakalantad sa hangin ay sumisindi. 3 ACU ang biglang nilamon ng naglalagablab na apoy.
Naging tatlong malalaking bola ng apoy. Boom! Isa sa mga sasakyan ang tangke ng gasolina ay sumabog. Pinasabog nito ang isang bandido sa tabi. Direktang pinasabog ang bandido sa tabi. Tuluyang naputol ang kanilang daan pabalik. Ang mga natitirang bandido ay walang mapuntahan sa gitna ng apoy. Naging buhay na target. Bang! Kasunod ng huling dalawang putok ni Lin Feng at ng kanyang ama. Pumutok ang dibdib ng lider ng mga bandido nang may dalawang pulang bulaklak ng dugo. Nabumagsak ng patagilid sa nag-aapoy na isi. Na hindi makapikit. Natapos ang laban. 12 ganap na armado na mga bandido sa lungsod. Sa loob ng hindi higit sa 10 minuto, nagamit namin ang trap at lupa upang saktan. Lahat ay pinatay sa guho ng lumang bahay. Walang nakaligtas. Patuloy pa rin ang hangin at nyebe sa paghiyaw. Tahimik na nagliliyab ang apoy sa nyebe. Nag-iingay na parang pailan lang. Nakatayo kaming pamilya sa harap ng butas ng baril sa ilalim ng lupa. Tumingin sa labas na parang isang larangan ng digmaan. Ang tibok ng puso ng bawat isa ay kasing lakas ng tambol. Ngunit sa kanilang mga mata ay may hindi pa nakitang katatagan at malamig na pag-ugali. Unti-unting humihinto ang bagyo sa kalagitnaan ng gabi. Ang nagliliyab na apoy sa bakuran ay natira na lamang sa ilang bahagi, na naglalabas ng nakasusulasok na itim na usok mula sa mga labi. Magsuot ng damit panglamig, lumabas at maglinis. Tinitingnan ang mga screen ng surveillance. Matapos tiyakin na wala ng buhay sa paligid. Ako ang unang kumuha ng kagamitan. Kaming apat sa pamilya ay lumabas mula sa silong na lubos na armado. Ang matinding lamig na -40 ay agad na sumingaw sa aming mga baga, kasama ng matinding amoy ng sunog at dugo. Nakakasuka iyon, pero wala ni isa sa amin ang umurong. Mabilis ang kilos ni Lin Feng at ng kanyang ama. Inilagay nila ang 15 pirasong masasamang loob sa malalim na hukay sa labas ng pader ng bakuran. Walang ekspresyon ang ama habang ibinubuhos ang huling kalahating balde ng gasolina. Sinindihan niya ang sulo at itinapon ito. Muling nagliyab ang malakas na apoy. Dapat sunugin hanggang abo ang mga laman ng mga ito. Kung hindi, tiyak na akitin ng matapang na amoy ng dugo ang mga nilalang sa malalim na bundok. Doon sa mga mutant na may mahabang balahibo. Doon sa mga mutant na may mahabang balahibo ng asul. Doon sa mga mutant na may balahibo sa araw. Ako at ang aking ina ay may dalang malakas na flashlight. Nagsasagawa ng masusing paghahanap sa mga labi ng sasakyan at sa nyebe. Ang grupong ito ng mga gangster mula sa lungsod ay talagang nagbigay sa amin ng isang gumagalaw na bodega ng armas. Isa-isa kong pinulot ang mga baril sa nyebe. 15 bagong-bagong 75 na uri ng otomatikong rifle. Mayroon pang isang pangkat ng magaan na machine gun. Ang hindi nasunog na trunk ni Xinbei. Binuksan ang kanilang hindi nasunog na trunk. Nakaayos ng maayos ang 15 kahon ng bala sa loob. 10,000 dilaw na bala ang nakakalat, nakakabahala. Ang dilaw na bala ay nakakabahala. Ang bala ay nakakabahala. Hindi lang iyon. Pinagawa ko pa ang kuya na gamit ang mga kasangkapan ay tanggalin mula sa mga labi ng sasakyan. Ang 7 malalaking baterya na buo pa. At ilang ekstrang gulong na panglamig. Ito ay mga estratehikong kagamitan na napakahalaga sa matinding lamig ng katapusan ng mundo. Sa sumunod na 3 buwan, lubos na na-lockdown ng matinding lamig ang buong mundo. Ngunit ang depensa ng aming pamilya ay nagkaroon ng malaking pag-unlad. Sa tulong ng mga mabibigat na armas na ito, ina-upgrade namin ang aming silong ng 7 na antas. Ginamit ni tatay ang mga bakal na plato at gulong na tinanggal niya para palakasin ang ibabaw ng ventilasyon. Isang nakatagong kalahating ilalim ng lupa na kubo. Inilagay ni Lin Feng ang magaan na makinang baril sa butas ng baril ng kubo. Matagal ang dalang bala. Sa loob ng 3 buwan na ito, hindi naman walang pakundangang sumalakay. May 2 grupo ng gutom na nagwawala. Sinubukan nilang tumawid sa mga gusot. May ilang nag-iisa na puting buhok na nag-evolve. Sumunod sa amoy ang mga patay na naglalakad sa gabi. Pero kahit 1 metro hindi nila nalapitan ang bakod. Binato ni Lin Feng sa loob ng itinatagong kuta. Ang magaan na machine gun naging pira-piraso. Ang 12.7 dinek na mabigat na bala. Kahit ang yelo ng zombie na may puting balahibo ay mababasag. Sa paglipas ng panahon, ang paligid ng lumang bahay at mga guho ay puno na ng mga labi na natatakpan ng nyebe. Walang sinuman, buhay man o multo, ang dumaan dito kahit isang hakbang. Kami lang ang pamilya. Dahil sa mga nakaimbak na supply sa basement na parang bundok. Sa ilalim ng ganap na banta ng karahasan. Payapang nalampasan ang pinakamadilim na taglamig ng katapusan ng mundo. 30,940 lumipas ang panahon. 30,940 unti-unti nang lumuwag ang matinding lamig. 30,940 dahan-dahang tumaas ang temperatura mula 40 degree hanggang sa mga 10 degree. Sa hapon na iyon, binibilang ko ang mga supply. Bagaman sapat pa ang mga lata at inuming tubig. Ngunit ang bigas sa vacuum pack at dehydrated na gulay ay higit sa kalahati na ang nagamit. Para sa pangmatagalang plano, hawak ko ang mga plano at nakikipag-usap sa ina kung paano gamitin ang sela na may constant na temperatura at ang baterya. Magbuo ng isang maliit na sistema ng hydroponics. Sa sandaling iyon, na ipwesto sa sulok ng ilang buwan, palaging nagpapalabas lang ng kaluskos at puting ingay ang militar na shortwave radio. Biglang may tunog na ding, at sumindi ang berdeng ilaw ng signal. At sumindi ang berdeng ilaw ng signal. At sumindi ang berdeng ilaw ng signal. Biglang tumigil ang buong pamilya sa kanilang ginagawa. Nakatutok sa makinang iyon. Zai. Dito ay pinakamataas na pambansang komandong puwersa. Malinaw na formal na balita mula sa opisyal na pahayag na may tamang tono at pananalita. Parang kidlat na sumabog sa maliit na silid bakuran. Nagkatinginan sina Lin Feng at ako. Mabilis na pagbilis. Iba't ibang buwan na ang nakalipas mula sa anunsyo ng pagsuko. Ang mga pahayag ng rescue ay puno ng kawalang pag-asa mula sa digmaan. Sa pagkakataong ito, ang tinig
ay nagdadala ng isang hindi mapapasubali ang malakas na kapangyarihan para sa lahat ng mga nakaligtas na kababayan. Malapit nang matapos ang malamig na taglamig. Matapos ang malaking sakripisyo ng pinakamataas na institusyon ng siyensya sa kabisera. Sa pamamagitan ng pag-akyat sa ikatlong antas ng evolusyon ng zombie, matagumpay na nakuha ang pangunahing antikroba. Ang lunas na makakapagbaligtad ng maagang impeksyon ay naproduce na. Kasabay nito, ang Departamento ng Militar ay nakabuo ng chemical spray na epektibong makakawala sa mataas na antas ng pagbabago ng ice armor ng zombie. Ang kamay ng ama na hawak ang wrench ay nanginginig ng malakas. Ang ina ay nakanganga. Agos ng luha ang biglang pumatak. Patuloy ang boses ng radyo. May dalang puwersa na kayang wasakin. Ang pangunahing mga puwersa ng tatlong digmaan ay muling nagtipon. Ang mga regular na sundalo ay gumagamit ng mga armored vehicle at mga armadong helicopter na nagsasagawa ng malawakang pagsugpo mula Hilaga patungong timog. Mga kapatid, mangyaring manatili sa inyong posisyon. Huwag mawala ng pag-asa. Ang makina ng bansa ay mabigat na. Kami ay narito upang dalhin kayo pa uwi. Ang berdeng ilaw ng radyo ay kumikislap ng regular. Sa silong ay may katahimikan na parang kamatayan. Pagkatapos ay sumabog ang pinigilang sigaw ng ligaya at luha. Kaayusan. Sa huli, unti-unting muling sisimulan dito sa mga guho na ito. Ngunit, ang dilim bago ang bukang liwayway. Kadalasang pinakamapanganib, ang malakas na operasyon ng gobyerno para linisin. Bagamat nakakapagpasaya, nagdulot din ito ng takot at malawakang paglikas ng mga zombie. Ang pangunahing hukbo ay parang isang malaking bulldozer na nagtutulak ng daan-daang libong mga zombie patungo sa timog mula sa mga lungsod sa Hilaga. Sa ikatlong umaga mula nang magsimula ang broadcast, ang nakakabinging tunog ng pinakamataas na pulang alarma ay biglang sumira sa katahimikan ng silong. Kuya, tingnan mo ang surveillance. Nagtakbuhan akong parang walang malay papunta sa control panel. Isang tingin lang kay Pito. Biglang parang sumabog ang aking anit. Sa dulo ng abot tanaw. Ang madilim na dagundong ng mga patay ay parang baha ng itim na tubig na sumabog. Sila ay mabilis na dumadaloy patungo sa bundok sa likod ng aming nayon. Libo-libo ang bilang nila. At ang mas nakakapanghina ng loob ay, sa pinakaharap ng alon na ito, nakatayo ang ilang higanteng zombie na higit sa 3 metro ang taas. Napuno ng matutulis na buto at natatakpan ng makapal na yelo. Nalabis na mapanganib na mataas na antas na higanteng zombie. Sila ay pinaputok ng mga sundalo hanggang sa huminto. Nang labis na takot at pangamba. Sa ilalim ng matinding gutom at takot. Instinctively, we locked down our cellar. Ito ang pinakamalupit at pinakadesperadong laban na hinarap natin mula nang sumiklab ang katapusan ng mundo. Ang buong pamilya ay naghahanda para sa laban. Tibayan ang pinto. Tibayan ang lahat. Ang mga mata ng ama ay nag-aapoy. Nakalista ang lahat ng kagamitan. Pinindot niya ang lahat ng mga switch sa electrical box. Biglang sumabog ang natitirang mga linya ng kuryente sa paligid. Naglabas ng matalim na asul na liwanag. Yung mga unang nakaharang na daang libong bangkay ay naging uling. Pero walang nangyari. Sobrang dami nila. Yung mga nasa likod ay tinatapakan ang kanilang mga kasamahan na uling. Sobrang lakas nilang pumusok sa bakuran. Dadadadadad. Pinindot ni Lin Feng ang gatilyo sa madilim na bunker ng bentilasyon. Ang magaan na makinang baril ay nagbuga ng apoy na kalahating metro ang haba. Ang mga bala ay bumagsak sa semento na parang talon. Hindi pa umabot ng 2 minuto, ang baril ay naging pulang-pula at madilim. Sinindihan ko ang huling lahat ng pataba at pampasabog sa loob ng aking bag. At walang tigil na itinapon palabas sa butas ng pasukan. Ang malakas na pagsabog ay yumanig sa silong. Patuloy na bumababa ang lupa sa itaas. Ang mataas na uri ng malaking zombie Nixing A ay hindi natatakot mamatay. Hinahampas nila ang machine gun at mga piraso ng pampasabog. Matigas nilang hinuhuli ang mga karaniwang zombie sa paligid. Sa ibabaw ng patay na balon, nag-ipon sila ng isang nakakadiri na bundok ng karne. Sa taas ng bundok ng karne, malaki nilang katawan ay matinding bumabagsak. Sa loob ng lagusan, may mga nakalagay na mga bato. Panlabas na pagkukunwari ng mga bato ng silong. A creak. Nakakabinging tunog ng metal na napupunit. Matalas na buto ng higanteng zombie ay talagang pumasok sa puwang ng 7 hydraulic explosion-proof door. Ang makakapal na bakal ay nagsimulang seryosong magbago ng anyo. Naubos na ang bala 7. Naubos na ang mga pampasabog 7. Sumabog ang generator dahil sa sobrang karga ng kuryente. Nagliyab ng mga spark. Napasok ng dilim ang silong. Malapit nang mapunit ang malaking pinto. Ang matinding amoy ng nabubulok ay pumasok sa mga siwang. Kami ng aking pamilya, 4 kaming nakasandal. Mahigpit na hawak ang mga sundang at panggugupit. Naghahanda para sa huling labanan. Sa huling segundo ng buhay at kamatayan. Dun 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 dun. Biglang may malakas na ingay sa langit. Ang pag-ikot ng rotor na sumisira sa mga ulap. Sa pagitan ng nabaling pinto. Nakita ko ang 3 helicopter na may camouflage na pintura. Opisyal na armadong helicopter. Parang mga bakal na agila sa dilim ng gabi. Na dumadaan ng mabilis sa ibabaw namin. Bumomba. Naglabas ang malupit na utos militar mula sa onboard loudspeaker. Bumuga ang 30 direct na kanon sa eroplano. Naghatid ng mapanirang metal na bagyo. Ang chemical na misile na may kasamang apoy ay humahabol. Tumpak na tinatamaan ang pinakamaraming bangkay. Bumomba. Zizap. Ang maputlang asul na chemical na pangtunaw ay biglang sumabog na parang ulap. Yung ilang higanteng zombie na nagpuputol sa atin. Ang mataas na antas na higanteng zombie sa pintuan. Sa sandaling humawak ito sa pangtunaw. Agad na natunaw ang matigas na yelo. Kasama ang laman at dugo, naging isang malagkit na itim na dumi. Kasama ang laman at dugo. Kasama ang dugo, naging malagkit at mabaho. Dugo't laman, amoy ng karne. 5 minutong apoy na naglinis. Ang libu-libong patay na katawan sa paligid ng silong ay tuluyang nawasak.
Ang libu-libong bangkay sa paligid ng silong ay tuluyang nawasak. Ang mga sigaw mula sa labas ay tuluyang huminto. Pinalitan ito ng ang tunog ng mga gulong ng armored vehicle na dumudurog sa mga bato. Ang tunog ng mga gulong ng armored vehicle na dumudurog sa mga bato. Ang tunog ng mga bota ng sundalo na tumatapak sa lupa ay sabay-sabay. At ang nakakaaliw na tinig mula sa megaphone. Narito ang ikatlong paghahanap at pagsagip ng digmaang silangan. Mga nakaligtas sa ibaba. Nawala na ang mga banta sa paligid. Ligtas na kayo. Nagsimula ang mga sundalo ng unit ng kemikal na mag-spray ng malawak na asul na solusyon sa mga guho. Malawakang nag-spray ng kulay asul na lunas. Sa loob ng silong, napakatahimik, parang patay. Kami ng 4 na miyembro ng pamilya ay parang nawala ng lakas, iniwan ang mga gamit. Ang mga naubos na panghuli at punit na balak na palakol. Sa liwanag na pumapasok sa mga bitak. Tumingin kami sa isa't isa. Ang mga mukha namin ay puno ng itim na usok, tuyong dugo at dumi. Ang mga mata ng bawat asawa ay pula ng nakakatakot. Huminga ng malalim ang ama. Nanginginig na iniabot ang mga kamay na puno ng kalyo at sugat. Pinindot ang pindutan para buksan ang hydraulic na pinto. Amoy, ang pintong malubhang deformed ay. Pinilit buksan ng mga sundalo gamit ang hydraulic na panghila. Matingkad na sikat ng araw. Kasabay ng sariwang hangin na matagal nang nawala matapos matunaw ang yelo. Sa unang pagkakataon sa ilang buwan, walang pag-aalinlangan na pumasok sa madilim at makipot na imbakan. Inabot ko ang aking kamay. Para harangan ang medyo masakit na sikat ng araw. Hinawakan ko ang aking mga magulang na halos manghina na ang mga binti. Sumunod sa aking kuya. Dumaan sa mga bala sa lupa. Dahan-dahang naglakad papunta sa ibabaw. Tumingin sa mga naglalakad na malapit sa amin at nagbigay galang. At inabot ang mga militar na emergency blanket. Tumingin sa pulang bandila na lumilipad sa langit. Mahigpit kaming nagyakap bilang isang pamilya. Sa wakas, hindi na namin kayang pigilin ang aming pag-iyak. Sa malamig na taglamig ng moral na pagbagsak at pagsasakmal, si Zushili ay hindi na makapagpatuloy. Ipinagpalit namin ang aming mga pusong mapagbigay. Ang mga kamay ay nabahira ng dugo ng kapwa at halimaw. Nagbago bilang pinakamatinding asura. Lahat ng ito ay para lamang mapanatili ang mahina sa ilaw sa silong. Mapanatili ang huling hangganan ng pagkatao. Pagmamahal at ganap na proteksyon para sa pamilya. Tulad ng utos, muling paganahin ang makina ng estado. Ang sikat ng araw ng kaayusan ay tuluyang nagpatalsik sa mahabang madilim. Kumot upang magpainit. Sa bagong mundong muling bumangon si Kai. Sa bagong mundong muling magdiwang si Kai. Sa bagong mundong muling magsisikap si Kai. Muling maging bahagi ng malalaking grupo na may dugo at laman. Sa likod niya, yung mga katulad niya na nagsusumikap ng todo at nagtutulak ng sarili. Sa mga tao na sumakay sa huling biyahe. Biglang umabot ang malupit na sigaw. Na ilang segundo lang ang nakalipas ay nagtutulungan pa para makaligtas. Bigla na lang silang nahulog sa lupa na parang naubusan ng lakas. Kasunod nito, ang kanilang mga mata ay naging maputla. At nagpakasaya sa pag-atake sa kanilang mga kasama. Sa likuran namin, wala pang 5 metro ang layo, biglang sumabog. Pumasok. Bang! Sa sandaling tuluyang nagsara ang pinto ng sasakyan. Isang mukha na puno ng dugo at laman ang sumalpok ng madiin sa salamin ng kotse. Yung baba na nabiyak na, nakabuka ang bibig na puno ng dugo. Sa kabila ng salamin, sumisigaw ng baliw sa amin. Amoy patay na dugo ang dumadaloy pababa sa salamin. Biglang yayanig ang tren. Dahan-dahang nagsimula umandar. Iniwan ko ang halimaw na iyon sa platform. Nanghihina akong naupo sa sahig ng tren. Basang-basa sa pawis ang buong katawan ko. Sumakay sa high-speed train. Tinitingnan ang unti-unting lumalayo. Nasakop ng apoy at makapal na usok na lungsod ng hangsaw. Hindi ko na napigilan ang pag-iyak. Huwag kang umiyak. Uwi na tayo. Ang tren ay mabilis na tumatakbo sa dilim ng gabi. Puno ng nakakapanibago at tahimik na kaba ang loob ng bagon. Sobrang tensyon at pagod sa katawan ang nagpapaligaw ng isip ko. Humilig ako sa upuan. Mahigpit kong yayakap ang bag na puno ng mga gamit at armas. Hindi ko namamalayan ako ay nakatulog. Sa panaginip, biglang sumabog ang lalaking nakasuot ng maskara sa katabing upuan. Bigla siyang sumugod. Isang kagat ang tumama sa kalahati ng mukha ng isang crew member. Sumabog ang sariwang dugo. Biglang naging impyerno ang loob ng tren. Sinubukan akong iligtas ng kuya ko. Buong lakas niyang niyakap ang 2 zombie na sumugod sa pasilyo. Kinain siya ng buhay hanggang sa dugo't laman na lang ang natira. Ang pag-asa ay sumisigaw na tumakbo ako ng mabilis. At ako'y tumatakbo ng mabilis, gumagapang. Ngunit bigla akong pinatumba ng isang halimaw. Ang malaking bibig nito ay nakatutok sa aking lalamunan. Napahinga ako ng malamig na hangin. Nakapagmulat ako ng mata. Agad bumalik ang aking alaala. Nasa tren kami na tumatakbo para makaligtas. Katas ng dalandan, inuming tubig, mineral water. May kailangan ba ang mga pasahero? Biglang may 2 malakas na ungol mula sa likuran ng karwahe. Nakatigilan akong lumingon. Ang tingin ko ay napunta sa lalaking nakasuot ng maskara sa katabing upuan. Biglang lumamig ang aking dugo. Nagsimula siyang malubhang umubo. Ang katawan ay hindi natural na naliliko. Ang mga crew ay nagtutulak ng maliit na cart. Nasa ilalim na lang ng 3 metro ang distansya sa kanya. Tunay. Unti-unting nagiging isa ang realidad at ang panaginip. Kuya, ang boses ko ay nanginginig. Dahan-dahan kong inilabas ang kamay ko sa bag. Mahigpit na hinawakan ang bote ng spray panglaban sa asong gala. Agad na nag-ingat si Lin Feng. Tumingin siya sa aking tingin. Biglang nagbago ang kanyang mukha. Kapatid, kailangan mo ba ng inumin o merienda? Biglang tumayo si Lin Feng. Huwag kang lumapit. Pero huli na. Arsh. Biglang sumiklab ang lalaking nakamask at naging marahas.
Parang isang mabangis na hayop, kinagat niya ang kalahati ng mukha ng attendant. Ang mainit na soy milk ay sumabog at tumalsik sa bintana ng tren. Ni hindi nakasigaw ang attendant. Agad siyang bumagsak sa lawa ng dugo. Biglang sumabog ang sasakyan ng 7 beses. Sumisigaw ang mga tao habang umatras. Agad na naging impyerno ang buong sasakyan. Lumingon ako. 2 lalaking nakayuko at natutulog ay biglang nagalit. Ang kanilang mga mata ay namumula. Ang balat nila ay nagiging kakaibang kulay abong asul. Sa mga sandaling ito, sila ay labis na nagwawala sa paligid ng mga pasahero. Sigaw ng paghihingalo, tunog ng kagat, buto. Naghalo-halong tunog ng pagbagsak. Biglang naging lugar ng patayan ang buong sasakyan. Biglang humarap ang 2 mutant na bandidong iyon. Sandaling nagkatinginan ang kanilang malabo na mata. Pagkatapos ng isang segundong katahimikan, para silang nakatutok sa isang biktima. Humihiyaw sila ng malakas. Nilapitan kami ng buong bibig na puno ng dugo. Ibigay mo ang bag sa kanila. Mabilis na itapon ang bag para ilihis ang atensyon. Takot kong itinapon ang backpack pasulong. Sa sandaling inabot ng pinakaunahang tulisan ang bag. Diretsong tinusok ng mataas na konsentrasyon ng pepper spray ang kanyang mga mata.